Sa labas ng lungsod ng Tanchu, sa isang hindi kilalang bundok na tigang at ligaw. Iye! Biglang umingay ang isang malakas na tunog, sinira ang katahimikan ng malalim na bundok. Sa isang yungib na puno ng sapot ng gagamba, isang anino ang sumabog palabas, tumama sa pader ng bato na may bilis na mas mabilis pa sa bala na nagpagalaw sa buong lupa. Ay! Sa wakas, nakabalik na. Ito ay isang binata na nakasuot ng sinaunang kasuotan, may matalim na kilay at maliwanag na mga mata, ang mahahabang buhok ay humahampas sa hangin. Ang pangalan niya ay Rina Langit, bagong galing mula sa Tu Niengi. Kung ikukwento, ito ay talagang kahanga-hanga, 2,000 taon na ang nakalipas, siya ay mahilig sa mga pakikipagsapalaran sa kalikasan. Pumunta sa bundok na ito sa pagkakataong bakasyon sa tag-init matapos ang kanyang pagtatapos sa high school. Ngunit aksidenteng naipasa sa Tu Niengi sa pamamagitan ng isang sinaunang teleportation array. Labanan ng enerhiya, pagbuo ng sanga, pagkamatay, pagbuo ng ginto, pinagmulan ng kaluluwa. Sa karaniwang kakayahan, inabot siya ng 2,000 taon upang makapagpabago sa pinagmulan ng kaluluwa, naging matandang guro ng sekta. Ang teleportation array ay nagbukas lamang isang beses sa loob ng 2,000 taon, nakatakdang bumalik siya sa daigdig ngayon, ngunit hindi inaasahang inatake siya ng isang grupo ng mga misteryosong tao. Nasira ang Hong Kong, malubha ang pinsala sa Nguyen, nasira ang Dantian. Paano nangyari na ganito kalubha ang aking mga sugat? Ngayon, delikado na, nasira na ang teleportation array. Hindi ko maaasikaso ang aking mga sugat kung hindi ako makakabalik sa maliit na daan, masyadong tigang ang espiritu ng lupa sa daigdig. Dumadaloy ang pulang dugo sa labi ni Rina Langit, ang kanyang mukha ay nagiging maputla na nakakatakot. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig, sumabog ang pader ng bato, siya ay bumaba sa harap ng yungib at kinuha ang isang kaki na backpack. Ha? Bakit ang backpack na iniwan ko dito noon ay mukhang bago pa? Pinunasan ni Rina Langit ang alikabok dito. Biglang narinig ang tunog ng isang cellphone mula sa backpack. Nagbago ang kanyang mukha. Matapos ang 2,000 taon, hindi na dapat umiiral ang Nokia ng ganito katagal. Agad niyang kinuha ang isang cellphone na may natitirang 1% na baterya. Ang kontak na lumalabas sa screen, Inay. Inay. Umiiyak ang ilong ni Rina Langit. Sa tuhirnggi, ang dalawang salitang magulang ay naging isang malayong alaala. Tiningnan niya ang oras, Agosto 29, 2025. Siya ay nagulat. 2,000 taon sa Tu Niengi, ngunit sa daigdig ay parang isang tag-init lamang ang lumipas. Kung hindi dahil sa kanyang kakayahang kayang ilipat ang mga bundok at dagat, magdududa siya na ito ay isang panaginip lamang. Hoy, Inay! Hoy, Inay! Pinindot ang sagot. Anak, patay ka na. Isang buwan na akong walang balita mula sa iyo, gusto mo bang mamatay ang inay mo sa pag-aalala? Sabihin mo, saan ka na naman nagpunta? Inay, ang makinig muli sa boses mo ay talagang maganda. Trinalaan, ano nang sinasabi mo? Huwag mo akong takutin, nasaan ka ba ngayon? Ligtas ka ba? Ligtas po. Ngumiti si Rina Langit. Para sa kanya, ang daigdig ay walang kaibahan sa Gian Ni Village, kaya niyang sirain ang mga tangke ng walang armas, isang saksak sa eroplano, lahat ay mga bata lamang. Ngunit kung hindi kinakailangan, tiyak na hindi niya gagawin yon. Ang pagkasira ng Hong Kong ay nangangahulugan na wala na siyang paraan upang sumipsip ng espiritu ng lupa upang mag-aral. Sa simpleng salita, siya ngayon ay parang isang sira na power bank, maaari lamang maglabas, hindi makapag-charge. Maliban kung makahanap ng mga bihirang yaman upang magpagaling. Trinalaan, malapit na ang pasukan, huwag kalimutang pumunta sa Tanchu upang makita si Tia Kayla. Mayroon pa akong ibang gawain, hindi na ako makakapagsalita. Mabilis na nagbigay ng paalala si Inay at pinutol ang tawag. Ang mukha ni Rina Langit ay puno ng hinanakit. Para sa isang matandang halimaw sa Nguyen na katulad niya, ang pumasok sa kolehiyo ay hindi ba nakakatawa? Si Tia Kayla ay matalik na kaibigan ng inay ko, siya ay ipinanganak sa bayan ng Yenni, at pagkatapos ay nag-asawa ng isang mayamang negosyante sa Tanchu. Nang malaman niyang nakapasa ako sa kolehiyo sa Tanchu, kusa siyang tumawag at nag-alok na tumira ako sa bahay niya, at natuwa ang inay ko.
Tila may balak siyang ipagtugma ako sa anak ni Jakela. Sa pag-isip na ito, bahagyang kumilos ang isip ni Rina Langit, lumipad siya sa himpapawid. Nararamdaman ang unti-unting pag-ubos ng espiritu sa kanyang katawan, siya ay bumuntong hininga ng hinanakit, at bumalik sa lupa, naglakad palayo sa bundok. Tanghali. Pumunta siya sa address na itinuro ng kanyang inay, isang coffee shop malapit sa istasyon ng Fanchu. May dalawang batang babae na matagal nang naghihintay. Bakit hindi pa siya dumarating? Naubos na ang kape. Hana Tanyag, baka pwede mong tawagan siya at magtanong. Isang kaakit-akit na batang babae na nakasuot ng maikling Hello Kitty ay nakasandal sa mesa ng kape, nakakunot ang noo, gutom na ako, ubos na ang tiyan ko. Hindi makontak sa telepono, hintayin pa natin siya ng 5 minuto, kung hindi siya darating, aalis na tayo. Talagang hindi ko maintindihan, sa kumpanya ang daming tao, bakit kailangan akong ipadala ng inay ko para sunduin ang taong Rina Langit na ito? May plano pa akong magkape sa hapon. Isang matangkad na batang babae ang nagreklamo na may nakapangalang Hana Tanyag. Siya ay mga 17 o 18 taong gulang, may payat na katawan, napakataas, mga 1 metro at 7 sentimetro. Ang mahahabang buhok na kulay tsampag ay bahagyang kulot at umabot sa kanyang baywang. Ang kanyang mukha ay walang makeup at napakaganda, may malamig na ekspresyon. Dahil siya ang anak ng pinakamatalik na kaibigan ng inay mo. Ang kaakit-akit na batang babae ay nakasandal sa kanyang kamay, umiti at nagsabi, "Tama nga, Hana Tanyag, sa tingin mo ba ay may balak si Jakela na ipagtugma ka kay Rina Langit? Maliit na daan, ano nang sinasabi mo?" Galit na sinabi ni Hana Tanyag, isang tao mula sa maliit na bayan, paano pwedeng bigyang pansin ng inay ko, hindi ba't ilalagay niya ang kanyang anak na babae sa panganib? Ang kaakit-akit na batang babae ay muling bumiti ng masama, paano kung siya ay isang gwapong lalaki? Ang mga kilay ni Hana Tanyag ay humupa, ang kanyang mukha ay bahagyang namula, kung ganoon. Maari kong isaalang-alang ang pakikipag-usap tungkol sa pag-ibig, pero ang kasal ay mahirap. Ang kaakit-akit na batang babae ay naglabas ng dila, babaeng walang kwenta. Ikaw ba si Hana Tanyag, anak ni Jakela? Sa pagkakataong ito, ang mahinahong boses ng isang binata ay umabot mula sa likuran ng kaakit-akit na batang babae. Ang kaakit-akit na batang babae ay natakot na parang isang kuneho, tumalon mula sa upuan. Sino ka? Bakit ka biglang nandyan? Ikaw ba si Rina Langit? Itinuro ni Hana Tanyag ang binatang puno ng mga sugat at putik sa harap niya, ang kanyang magandang mukha ay unti-unting naging matigas. Nasaan na ang gwapong binata? Huwag sabihin na kakain siya kasama ang probinsyanong ito. Huhyu, ayaw ko kung makita ito ng mga kakilala, ang panghihiya ay malala. Hoy, siya si Hana Tanyag. Sa kritikal na sandali, hinawakan ni Hana Tanyag ang kaakit-akit na batang babae bilang kapalit, yumuko at bumulong, pakiusap, maliit na daan, delikado ang sitwasyon, bawiin mo ang lipstick mo. Ang pangalan ng kaakit-akit na batang babae ay Cardo Daan, siya ay bumulong, 3 piraso, mula sa Givenchy. Pinaikot ni Hana Tanyag ang kanyang kamay sa balikat ng kanyang kaibigan, sang-ayon. Rina Langit. Ang 2 batang ito ay iniisip ba akong tanga? Kamusta, kaibigan Rina Langit, mula Sayan? Ang 2 batang ito ay iniisip ba akong tanga? Kamusta, kaibigan Rina Langit, mula sa malalayong bayan ng Enye, nakakapagod ka na? Bumabati si Cardo Daan kay Rina Langit, umiti ng maliwanag, tara, kumain tayo bago tayo mag-usap. CJ. Pinahid ni Rina Langit ang kanyang tiyan. Hindi naman siya gutom, kundi dahil sa pagkasira ng Hong Kong, nagdudulot ito ng unti-unting pagkaubos ng espiritu. Kahit na hindi ito gaanong mahalaga, sa katagalan, ang kanyang espiritu ay patuloy na humihina. Hindi ko akalain na ako, isang tulang Nguyen-an, ay darating sa araw na kailangan kong umasa sa pagkain ng mga ordinaryong tao upang mapanatili ang aking kakayahan. Isang ngiti ng hinanakit ang lumitaw sa mga labi ni Rina Langit, sumunod sa 2 batang babae palabas ng coffee shop. Hindi niya inaasahan na ang anak ni Jakela ay nagmamaneho. At higit pa, isang Porsche Panamera na may malaking halaga. Dapat malaman na si Hana Tanyag ay kasing edad niya, isang freshman lamang, ngunit binilhan siya ng ganitong uri ng mamahaling sasakyan na nagpapakita ng malaking yaman.
Kumusta, hindi masama ang sasakyang ito, di ba? Binuksan ni Hana tanyag ang pinto ng sasakyan gamit ang susi at tumingin kay Rina Langit. Ang binatang galing sa bayan na ito ay hindi nagniningning ang mga mata na nagbigay sa kanya ng pagkabigla. Tumango si Rina Langit, hindi masama pero mabagal masyado. Nang marinig ito ni Hana tanyag, hindi siya natuwa, mabagal. Ha, anong sasakyan ang ginagamit niyong kaibigan Rina? Sagot ni Rina Langit, hindi ako nagmamaneho, karaniwan ay naglalakad ako sa mga ulap at sumasakay sa hangin, paminsan-minsan ay nag-ingat ng espada. Naglalakad sa mga ulap. Nag-iingat ng espada. Yare, napatawa si Cardo Daan, sabi, mukhang nagbasa ka ng masyadong maraming nobela ng cultivation, talagang cute. Totoong isang tanga. Baka iniisip pa niyang siya ay nakakatawa. Baka iniisip pa niyang siya ay nakakatawa. Kung ayaw mo sa mabagal na sasakyan ko, pwede kang mag-taxi, tingnan kung sino ang mas mabilis. Mukhang walang pakialam si Rina Langit na sumagot, sige. Hindi inasahan ni Hana tanyag na kakagatin ni Rina Langit ang hamon, nagulat siyang sinabi, sigurado ka. Pupunta tayo sa lungsod ng Inyen sa kanlurang bahagi ng lungsod para kumain ng hapunan, mga 6 o 7 kilometro ang layo, handa ka bang makipagkarera? Ang matatalo ay dapat magbayad. Kung gusto mong makipagkarera tayo. Sabi ni Rina Langit na tila walang pakialam, parang isang matanda na walang pasensya na nakikipag-usap sa bata. Pero dapat sabihin ko na mahusay akong kumain. Labis na naiinis si Hana tanyag sa malamig na tono ni Rina Langit. Nang marinig niyang sumagot si Rina Langit, umiti siya ng parang bulaklak, sige, magkita tayo sa gate number 1 ng lungsod ng Inyen. Pagkatapos sabihin yon, pinindot niya ang accelerator at umalis. Ang tiwala sa sarili ni Hana tanyag bilang isang lokal na taga-Tianzhou, sanay sa daan, at higit pa, siya ang nauna. Siguradong siya ang magbabayad sa hapunang ito. Tanyag, ganito mo lang siya iiwan dito. Nag-aalala si Cardo Daan na nakaupo sa passenger seat, bago lang siya sa Tianzhou, hindi pa sanay sa buhay dito, hindi ka ba natatakot na malaman ni Tia Kayla at pagalitan ka? Ano bang dapat ikatakot? Isang matanda na, ano bang masama ang mangyayari? Umuunggol si Hana tanyag. Sa labas, ganoon ang sinasabi niya, pero sa loob niya, iniisip, bodo, anong ipinapakita mo? Sumuko na lang at sumakay sa sasakyan, ayos na yon. Matapos hindi nagtagal, nawala si Rina Langit na parang anino. Ang bilis na kahit ang surveillance camera ay hindi nakasunod. Ang cultivator na si Rina Langit ay naglakbay sa gitna ng lungsod, hindi na kailangan gumamit ng spiritual power, sapat na ang lakas ng katawan. Sa loob ng wala pang 2 minuto, lumitaw si Rina Langit sa lungsod ng Inyen at sa panahong iyon, gumugol siya ng halos kalahating minuto para magtanong ng direksyon. Ayaw niyang gamitin ang spiritual sense para takpan ang buong lungsod. Anumang aktibidad na kumukonsumo ng spiritual power ay wala sa kanya, huwag siyang pilitin. 5 minuto ang lumipas, sa gate number 1 ng lungsod ng Inyen dumating na ang 2 babae, sina Hana tanyag at Cardo Daan. Yay, panalo! Ngumiti ang 2 babae at nagpalakpakan. Wala silang kaalam-alam na si Rina Langit ay umorder na ng pagkain sa restaurant sa ika-5 palapag. Ito, huwag kunin. Yung iba, bawat isa ay 10 bahagi. Ay, kalimutan na, bawat isa ay 2 bahagi lang. Lumipas ang 10 minuto. Sumpa, pinapaghintay na naman tayo. Galit na galit si Hana tanyag na nagtapak, hindi pa ako kailanman naghintay ng ganito katagal sa buhay ko. Biglang naisip ni Cardo Daan ang isang issue, ay naku, tanyag, sa tingin mo, baka naligaw siya. Bahagyang nagkunot ng noo si Hana tanyag, hindi naman, sinabi ko na ang gate number 1 ng lungsod ng Inyen. Sumigaw si Cardo Daan, may isa pang lungsod ng Inyen sa Kiray huwag sabihin na napunta siya roon. Halos mawalan ng malay si Hana tanyag, sinabi, ang tanga-tangang ito, hayaan mo akong subukang tawagan siya. Pinindot niya ang numero ng telepono na ibinigay ng kanyang inay, at sa hindi inaasahang pagkakataon, kumonekta ito. Kaibigan, Rina Langit, naloko ka na ng mga trafficker, bakit hindi ka pa nandito? Nandito na ako. Nandito na ang unggoy. Nakatayo ako sa gate number 1 ng kalahating araw, hindi kita nakita. Tumingin ka sa itaas. Ano?
Tumingin si Hana tanyag sa paligid. Totoo nga, nakita niya ang isang estudyanteng lalaki na nakatayo sa balkonahe ng ikalimang palapag, nakatago ang mga kamay sa bulsa, tahimik na nakatingin pababa. Sumigaw si Cardodaan, "Tanyag, tingnan mo." Rina Langit, kailan pa siya umakyat doon? Ang taong ito. Nagalit si Hana Tanyag at pinutol ang tawag, tumakbo siya diretsyo sa ikalimang palapag. "Rina Langit. Kailan ka dumating, bakit hindi ka nagsabi, pinaghintay mo kami ng matagal, alam mo bang ang pinakaayaw ng prinsesa na ito ay ang maghintay? Nandito na ako ng mahigit kalahating oras. Nakita kong sobrang late na kayo, kaya nag-order na ako ng pagkain, at nang dumating kayo, sakto lang na naihain na ang pagkain." Ngumiti si Rina Langit, "Marami akong in-order, Hanay Chiulie, hindi ka naman magkakansela, di ba? Paano mo alam na ako?" Nagulat si Hana Tanyag, pagkatapos ay tumawa ng may pang-aasar, "Bakit parang hindi ka makapaniwala? Paano ka nakarating ng mabilis? Siguradong may daya ka." Sumang-ayon si Cardodaan, "Tama. Ang daan na tinahak namin ang pinakamalapit. Tiyak na tumawag ka sa restaurant para ipaalam na maghanda ng pagkain, at umakyat ka dito habang naghihintay kami, di ba? Magaling, Rina Langit. Akala ko, tapat ka, pero napakamakabago mo." Umiling si Rina Langit at naghanap ng waiter. Dalawang magaganda, dumating na ang binatang ito, 15 minuto na ang nakalipas. Sinabi ng waiter ng tapat. "Impossible." Hindi pa rin makapaniwala si Cardodaan. 15 minuto na ang nakalipas, naglalakad pa siya sa North Train Station, maliban na lang kung marunong siyang lumipad. Tungkol dito, ayos na, maliit na daan, isipin na lang natin na nanalo siya. Isang pagkain lang naman ito. Hindi na nag-atubili si Hana Tanyag na makipagtalo. Sigurado siyang nagbayad si Rina Langit sa waiter, kaya nagsinungaling ito para sa kanya. Isang batang lalaki lang, pero napakamakabago. Plano na sanang makipagkaibigan siya sa kanya, pero mukhang hindi na kailangan. Pagpasok sa private room, napamangha si Hana Tanyag nang makita ang isang mesa na puno ng pagkain. Charred steak, shark fin soup, sea cucumber soup, snow pear stew, steamed grouper. Mayroon pang badha jumps over the wall. Hala, nagkamali ba ng kwarto? Naka-open mouth din si Cardodaan. Lahat ito ay in order ng bisitang ito. Rina Langit. Halos magalit si Hana Tanyag, namumula ang mukha, "May galit ba ako sa'yo? Bakit mo ako pinipilit na makipag-away? Hindi ko akalain na ganito ka. Sinabi ko na sa'yo, kumakain ako ng marami." Walang kasalanan na umiling si Rina Langit, "Kung hindi mo ako imbitahan, ayos lang, ako na ang magbabayad." Hindi na kailangan. Si Hana Tanyag ay may prinsipyo. Kumuha siya ng isang itim na credit card na may mga diamante, at inutusan ang waiter, "charge mo na." Nagdala ang waiter ng card machine at sinabi, "Ma'am, walang change, kabuang 5,200 yuan." Isinwipe ang card, mabilis na nagbayad. "Huwag ka nang lumabas sa harap ko muli, salamat." Isang pahayag na iniwan ni Hana Tanyag at umalis kasama si Cardodaan. Ang 5,200 yuan ay wala lang para kay Hana Chiulie. Ang problema ay ang sinumpang lalaki na iyon ay sinadyang pinahirapan siya. Mula elementarya hanggang kolehiyo, palaging napapaligiran si Hana Tanyag ng mga tao, siya ang diyosa sa puso ng maraming lalaki. Ang pamilya niya ay inaalagaan siya na parang itlog, pinapahalagahan siya na parang bulaklak. Sino ang may lakas ng loob na mangbuli sa kanya? "Hoy, hindi ka ba kakain ng kahit ano?" Tinawag ni Rina Langit pero walang sumagot. Mukhang gustong-gusto ni Cardodaan ang mga pagkain sa mesa, pero hinila siya ni Hana Tanyag palayo. Wala nang magagawa, umupo na lang siya at nag-enjoy mag-isa. Masarap din, pero walang lasa, parang chewing gum. Kailangan ko bang kumain ng mga ganitong pagkain mula ngayon? Has! Sumpain ka, Rina Langit. Rina Langit na masama. Sa buong buhay ko, hindi na kita makikita muli. Sa daan, hindi tumigil si Hana Tanyag sa pagmumura kay Rina Langit. Yuh! 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 Gutom na gutom si Cardodaan kaya't umuungal ang tiyan. "Tanyag, baka bumalik tayo para kumain." Ngayon, lahat ng restaurant ay puno ng tao, lalo na't nagbayad ka na. "Tama nga. Nagbayad ako, bakit hindi ako kakain?
Biglang nag-isip si Hana Tanyag, agad siyang bumalik. Bigla, may isang estudyanteng lalaki na lumapit. Nagulat ang mukha. Tanyag, ang swerte naman. Nandito ka rin? Talagang may tadhana. Trina Laan? Tumingin si Hana Tanyag sa estudyanteng nakasuot ng branded na damit, may ginto ang buhok, may bahid ng pagkasuklam sa kanyang mga mata. Bakit ka nandito? Trina Laan ay kaklase niya noong ika-12 baitang, isang bully na palaging nang-aapi ng iba, umaasa sa kapangyarihan ng pamilya, at hindi mabilang na beses na pinahirapan ang kanyang mga kaklase. Isa rin siya sa mga humahabol sa kanya. Siyempre, nandito ako para mag-enjoy. Itinatago ni Trina Laan ang kanyang pagnanasa, sinubukan niyang umiti ng magalang, Tanyag, hindi ka pa kumakain, di ba? Kakagawad ko lang ng mesa sa isang bagong bukas na French restaurant na may 2 Michelin stars, imbitahan kita na tikman. Maliit na Daan, sumama ka. Huminto ang tingin ni Trina Laan kay Cardo Daan, nagpakita ng isang nakakaasar na ngiti. Ang cute na mukha na may sexy na katawan, hindi maiiwasang magdulot sa kanya ng pagnanasa. Si Hana Tanyag at Cardo Daan ang 2 pinakasikat na magaganda sa Than High School. Si Hana Tanyag ay isang natural na beauty, maganda na mula pagkabata. Ang kanyang perpektong mukha at mahahabang binti ay hindi natatalo ng mga supermodel, kaya't siya ay umupo sa trono ng pinakamagandang babae sa paaralan, naging pangarap ng maraming lalaki. Kamagandang babae sa paaralan, naging pangarap ng maraming lalaki. Si Cardo Daan ay sumusunod sa cute na estilo, ngunit ang kanyang katawan ay masyadong sexy, kaya madalas siyang nakasuot ng maluwag na damit. Ang pinakamalaking pangarap ni Trina Laan ay makuha ang parehong babae. Nakakadiri. Nakita ni Hana Tanyag ang kakaibang mukha niya, hinila si Cardo Daan palayo. Ngunit may ibang balak si Cardo Daan. Tanyag, bakit hindi natin isama si Trina Laan? Sa kanyang ugali, tiyak na makikipagtalo siya kay Rina Langit, at makikita natin ang kasiyahan, hindi ba masaya yon? Kumislap ang mga mata ni Hana Tanyag, tama. Bakit hindi ko naisip yon, talagang matalino si maliit na Daan. Kaya, bumalik si Hana Tanyag at mumiti kay Trina Laan. Eho, imbitahan kita na kumain. Eho. Akala ni Trina Laan na nagkamali siya nang narinig. Tinawag siya ng Diyosa sa pangalan, at nais pa siyang imbitahan na kumain. Sige na. May pag-asa na siya. Sige, Tanyag, saan tayo kakain? Sinubukan ni Trina Laan na pigilin ang kanyang kasiyahan, nagtanong. Sumunod ka sa akin. Ngumiti si Hana Tanyag sa kanya, at habang umiikot, nagbigay siya ng isang sulyap. Sumunod si Trina Laan, sinubukan ang lahat ng paraan upang makipag-usap, at tahimik na pinatay ang ringtone ng kanyang telepono. Upang hindi siya matagpuan ng kanyang girlfriend na nakikipag-date sa kanya pagkatapos niyang pumunta sa banyo. Pumasok silang lahat sa dining room kung saan nag-order si Rina Langit. Ang 2 magaganda ay dinala si Trina Laan sa loob. Si Rina Langit ay kumakain ng masagana tulad ng isang gutom na tigre. Naisa nang tanungin ni Trina Laan kung nagkamali ba siya ng kwarto, ngunit narinig niyang nagulat si Cardo Daan, Diyos ko. Rina Langit, baboy ka ba, kumain ka ng ganyan? Napatingin din si Hana Tanyag. Ang 2 babae ay umalis lamang ng ilang sandali, ngunit higit sa 30 putahe sa mesa ay naubos na ng kalahati. Talaga bang kumain siya o nagbuhos lang? Tumigil si Rina Langit sa pagkain, nagtanong, hindi ba kayo alis, bakit kayo bumalik? Nakapamaywang si Hana Tanyag, nakataas ang mukha, Jenny. Nagbayad na ako, bumalik para kumain, ano ang pakialam mo? Sandali. Sandali. Sa pagkakataong ito, nagtaka si Trina Laan at itinuturo si Rina Langit, Tanyag, sino ang taong ito? Ang pangalan niya ay Rina Langit, anak siya ng matalik na kaibigan ng aking ina. Dumating siya mula sa Iniiande papuntang Thanchu, sinabi ng aking ina na alagaan ko siya. Sinabi ni Hana Tanyag ang totoo. Tulad ng inaasahan ni Cardo Daan, agad na nagdilim ang mukha ni Trina Laan. Ang binata ay nahirapang makuha ang Diyosa. Isang probinsyanong tulad mo ay naglakas loob na umupo dito at kumain. Pare, busog ka na ba? Lumapit si Trina Laan at tinapik si Rina Langit sa balikat. Kung busog ka na, umalis ka na. May kailangan kaming pag-usapan ni Tanyag.
Si Rina Langit ay nakatuon sa pagkuha ng isang plato ng stir-fried beef kidney. Hoy pair! Hoy pair! Kumuha si Rina Langit ng isang steamed chicken leg, pinunit ang isang hita. Pare, ganito na lang, bibigyan kita ng 2,000 piso, umalis ka na at kumain sa ibang lugar. Si Rina Langit ay sumipsip ng sabaw ng itlog, nagmukhang hindi nasisiyahan, walang lasa. Si Trina Laan. Putang ina, kakain ka pa ba? Biglang kinuha ni Trina Laan ang kalahating manok mula sa kamay ni Rina Langit at inihagis ito sa mesa. Talagang hindi na makayanan. Nagsasalita ako sa'yo, hindi mo ba naririnig? Sinadya mo bang galitin ako? Hehe, tanyag, nagsimula na ang masayang laro. Tumatawang bulong si Cardo Daan, hinila si Hana Tanyag pabalik. Nakita ni Hana Tanyag na tumayo si Rina Langit, hinawakan ang buhok ni Trina Laan, at pinagdikit ang mukha nito sa palayok ng sabaw ng isdang dik. Ew! 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 Ang palayok ng sabaw ng isdang dik ay puno rin, halos malunod si Trina Laan dito. Buwisit na aso, papatayin kita. Aw si A. Bitawan mo ako. Aw si A. Ako. Aw si A. Tulong. 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 Aw si A. Kahit gaano pa man siya kumilos, ang mga kamay ni Rina Langit ay kasing tigas ng bakal. Pinipigilan siya sa palayok ng sabaw, hindi siya makaalis. Ang boses ni Trina Laan ay unti-unting humihina. Grabe, ang taong ito ay talagang malakas. Napahinto si Cardo Daan sa kanyang pagkabigla. Huwag nang magsalita, maliit na Daan, bilisan mong iligtas siya. Nakita ni Hana Tanyag na hindi maganda ang sitwasyon. Agad siyang tumakbo upang hilahin si Rina Langit. Isang simpleng pagkain lang ito, huwag sanang magdulot ng krimen. Sa kanyang mahina at maliit na katawan, tiyak na hindi kayang ilipat ni Hana Tanyag si Rina Langit. Sa katunayan, wala namang balak si Rina Langit na pumatay, nais lang niyang turuan ng leksyon ang batang iyon. Sa kabila ng kanyang malubhang pinsala, siya ay isang mataas na antas na cultivator ng Winan, at hindi niya maaring hayaang maliitin siya ng isang karaniwang tao. Tandaan mo, kapag kumakain ako, huwag kang manggulo. Muli niyang pinindot ang ulo ni Trina Laan sa sabaw, saka siya umupo ng walang pakialam at ipagpatuloy ang kanyang pagkain. Ayaw din niyang kumain ng ganito araw-araw. Kung maaari lang na kumain ng marami sa isang pagkakataon, at gamitin ang kanyang ki upang pisilin ang pagkain sa kanyang tiyan, makakayanan niyang mapanatili ang kanyang espiritual na lakas sa loob ng maraming araw. Kahit na ang nilalaman ng espiritual na enerhiya sa mga karaniwang sangkap na ito ay napakababa, kahit papaano ay makakatulong ito upang mapunan ang kaunting kakulangan. Hik-hik! Si Trina Laan ay nakaluhod sa lupa, ang sabaw ng isdang dik ay umaagos mula sa kanyang bibig at isang butas ng ilong. Bakit isa lang ang butas ng ilong? Dahil ang isa pang butas ay naharang ng isang malaking mata ng isda. May mga piraso ng buto ng isda pa sa kanyang mukha, na nagdulot ng sakit at humihiyaw si Trina Laan. Rina, maghihintay ka. Kung may lakas ka, huwag kang umalis. Si Trina Laan ay nagtatangkang bumangon, ang kanyang buhok ay puno ng puting laman ng isda, ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Ilang taon na ang nakalipas mula nang siya ay mawalan ng mukha sa harap ng isang babae. At sa harap pa ng kanyang diyosa. Sumpa. Sa araw na ito, tiyak na papatayin ko siya. Sumpa. Sa araw na ito, tiyak na papatayin ko siya. Sige, tumawag ka ng tao. Sabi ni Rina Langit na walang pakialam habang kumukuha ng isang piraso ng isdang may laman. Maghihintay ka. Si Trina Laan ay nagmamadaling umalis na may galit. Nang siya ay nawala, tinawag ni Rina Langit ang mga staff upang ipak ang natitirang pagkain. Nang si Trina Laan ay nagbihis at bumalik kasama ang isang grupo ng mga tao, ang 3 tao ni Rina Langit ay matagal nang nawala. Neho, nasaan sila? Isang binatang may berdeng at pulang buhok ang nagtanong habang humihitit ng sigarilyo, na naguguluhan habang nakatingin kay Trina Laan. Sa likod niya ay 4 o 5 mga kasama na may mga mukhang masungit. Sumpa! Nabetray ako. Si Trina Laan ay nagalit at sinipa ang pinto, sumigaw. Rina Langit, duwag ka. Hindi pa tapos ang usapan na ito. Hindi kita bibitiwan.
Gagawin kong hindi ka makatulog ng maayos dito sa Tenchu. Sa mga mata ni Rina Langit, si Trina Laan ay hindi kahit kasing halaga ng isang piraso ng bawang. Paglabas mula sa restaurant, sumakay siya sa sasakyan ni Hana Tanyag at dumiretso sa Greenstone Rose Garden. Ito ay isang tanyag na lugar ng mga mayayamang tao sa Tenchu. Tahimik ang kapaligiran, mga ibon ang umaawit at mga bulaklak ang namumukadkad. Kahit na si Rina Langit ay nakaramdam ng mas mataas na espiritual na enerhiya dito kumpara sa maingay na kalye. Hindi ko alam kung bakit dinala pa ng inay ang taong ito na mahilig sa karahasan. Si Hana Tanyag ay sumulyap kay Rina Langit sa pamamagitan ng rearview mirror. Si Trina Laan ay basta nalang itinapon ang manok sa kanyang kamay at halos nalunod siya sa sabaw ng isdang dik. Nakakatakot. Ang ganitong tao ay tiyak na magdudulot ng karahasan sa pamilya kapag nag-asawa. Ngunit tumawag ang kanyang ina at nag-utos na dalhin si Rina Langit pauwi. Si Cardo Daan ay tila interesado kay Rina Langit, nagtanong ng maraming bagay sa daan, ngunit si Rina Langit ay sumagot lamang ng mababaw. Hindi nagtagal, huminto ang sasakyan sa harap ng isang marangyang villa. Isang magandang babae, may kaakit-akit na hitsura, at nasa mahigit 40 taong gulang, ay naghihintay sa gate. Sa tabi niya ay isang butler na nakasuot ng maayos na suit. Inaini. Si Hana Tanyag ay agad na tumakbo sa kanyang ina, ang kanyang mukha ay puno ng sama ng loob. Inaini. Si Hana Tanyag ay agad na tumakbo sa kanyang ina, ang kanyang mukha ay puno ng sama ng loob. Sinabi ko na, sa susunod na may ganitong pangyayari, huwag mo nang ipagawa sa akin. Sinasabi ko ito ng totoo. Ang taong Rina Langit na iyon ay isang taong mahilig sa karahasan. Nang marinig ito ng babae, umiling siya at nagsabi, "Anong mga kalokohan ang sinasabi mo?" Si Maliit na Daan ay isang mabait, tapat na bata, at mahilig sa sports, napakaaktibo at puno ng sigla. Si Hana Tanyag ay nagtapak, "Denye." Nagpapanggap lang siyang mabait. Sa oras na ito, si Rina Langit ay lumapit din, hawak pa rin ang malaking bag. "Tiakela. Matagal na tayong hindi nagkita, mukhang lalo kang bumata." Nang marinig ito ni Tiakela, napatawa siya, bakit ang dila ni Maliit na Daan ay parang candy? Basta dumating ka sa bahay, huwag nang magdala ng regalo. Loile, lumabas ka at tulungan siyang dalhin ang mga gamit. Opo, Ginoo. Lumapit ang butler, at si Cardo Daan na nakatayo sa tabi ni Rina Langit ay nakangiti. Tiakela, yisi ide. Hindi ito regalo, pagkain ito na dinala ni Rina Langit mula sa restaurant. Ha? Natirang pagkain? Si Tiakela ay nagulat sandali, pagkatapos ay napatawa, maganda. Maganda. Marunong magtipid ng pagkain, talagang isang mabait na bata. Maliit na Daan, dapat ay magkasundo kayo ni Tienhan dito, ituring mo siyang parang tunay mong kapatid na babae. Hindi siya mabuti. Isa siyang taong mahilig sa karahasan. Si Hana Tanyag na nagagalit ay biglang sumigaw, "Inay! Anong sinabi mo? Inay! Inay! Hindi mo sinasabi ang totoo, di ba?" Nang makita ang mga malalaking bagahe na nakatumpok sa sala, si Hana Tanyag ay tuluyang nawala ng pag-asa. "Pipilitin mo akong makisama sa taong mahilig sa karahasan na ito? Paano ako makakatulog sa gabi?" Si Hana Tanyag ay umupo sa sofa, umiiyak ng masakit, ang kanyang mga puting binti ay patuloy na tumatama sa lupa, huhu. Ayaw ko. Ayaw ko, Li. Cardo Daan. Bilisan mong hitbiin ang aking ina. Kung hindi, pareho tayong mapapahamak sa hinaharap. Cardo Daan. Bilisan mong hitbiin ang aking ina. Kung hindi, pareho tayong mapapahamak sa hinaharap. Ang pamilya ni Cardo at Hana ay matagal nang magkaibigan. Si Cardo Daan ay nakatira kasama si Hana Tanyag mula pa noong sila ay nasa junior high, at mas malapit pa sila kaysa sa tunay na magkapatid. Si Cardo Daan ay nagsalita, "Tiakela, kami ni Tienhan ay mga babae, talagang hindi komportable na may kasamang lalaki sa bahay." Si Tiakela ay bumiti ng mahinahon, "Naniniwala ako sa pagkatao ni Rina Langit." Si Cardo Daan, tungkol dito. Samantalang si Rina Langit ay tahimik na nagmamasid sa tanawin sa bakuran, ang kanyang mga mata ay tila naghahanap ng isang bagay na walang pakialam sa kanilang pag-uusap. "Hoy!
Magsalita ka naman. Huwag kang magpanggap na bingi. Si Hana Tanyag ay nagalit nang makita ang walang pakialam na anyo ni Rina Langit. Ayaw kung nandito ka. Hindi ako, hoy, ako si Rina Langit. Si Rina Langit ay tumingin sa kanya ng bahagya. Maganda dito, gusto kong manatili. Si Hana Tanyag. Si Cardo Daan. Si Tiakela ay napatawa. Ang batang ito ay talagang tuwid, anuman ang nasa isip ay sinasabi. Lo uide, ano sa tingin mo? Si Tiakela ay tumingin sa butler na nakatayo sa likod. Ang matandang lalaki na si Evil Ne ay butler ng pamilya Hana at siya rin ang bodyguard ng ama ni Hana. Siya ay nagmasid kay Rina Langit sa buong oras at bahagyang umuwing ulo kay Tiakela. Opo, Ginoo, tulad ng sinabi ninyo, ang batang ito ay talagang hindi masama, napaka-mature at kalmado. Si Hana Tanyag ay nakayakap sa mga unan, umiiyak ng malakas. Si Hana Tanyag ay nakayakap sa mga unan, umiiyak ng malakas. Si Tiakela ay hinila si Rina Langit papasok sa bahay. Tiyo Rina, si Hana Tanyag ay pinalaki ng Tiakela, kaya minsan nagiging spoiled siya, ikaw ang kuya, kaya't pasensyahan mo siya. Sabi ni Tiakela, sa totoo lang, hindi naman siya masamang tao, makikilala mo rin siya sa paglipas ng panahon. Opo. Si Rina Langit ay sumagot habang kumuha mula sa kanyang bag ng isang sobre na bagong kinuha mula sa bagahe. Sa loob nito ay isang makapal na bundle ng pera. Si Tiakela ay nagulat, Tiyo Rina, anong ginagawa mo? Si Rina Langit ay seryosong sumagot, ito ay pambayad ng upa, hindi ko alam kung sapat ba, tingnan mo na lang, Tiakela. Si Tiakela ay agad na nagpakita ng hindi kasiyahan, anong kalokohan ang sinasabi mo? Sa bahay ni Tiakela, kailangan pang magbayad. Kung marinig ito ng ibang tao, isipin nilang naghiwalay na kami ng iyong ina. Ilagay mo na yan. Kung hindi, magagalit ako. Opo. Si Rina Langit ay masunurin na ibinalik ito dahil siya ay nagbibiro lamang. Ayos na yon. Si Tiakela ay muling bumiti, Tiyo Rina, kung talagang may malasakit ka, alagaan mo si Hana Tanyag sa paaralan para sa tiya. Alam mo naman, si Hana Tanyag ay maganda, kaya maraming mga lalaki ang nagkakagusto sa kanya. Sinasabi ng iyong ina na araw-araw siyang umakyat ng bundok, nag-ehersisyo, kaya napaka-fit niya. Nang marinig ito ni Rina Langit, ang kanyang isipan ay napuno ng mga tanong. Maganda ba talaga si Hanginhan? Hindi niya ito nakikita. Para sa kanya, siya ay medyo mas maganda kaysa sa karaniwan, ngunit hindi maihahambing sa mga napakagandang babae na nag-akit sa mga tao o sa mga cultivator na kaakit-akit sa Tiyu Nam Thengi. Kahit na siya ay isang matandang halimaw na nabuhay ng 2,000 taon, ang mga uri ng makamundong damdaming ito ay naging napakamaputla na sa kanya. Pero naaalala pa rin niya, noong bata pa siya, nang mabigo ang negosyo ng kanyang ama, ang kanyang pamilya ay nalugmok sa kahirapan. Si Tiakela ay hindi kaunti ang nagpadala ng pera upang tulungan ang kanyang pamilya na malampasan ang mga pagsubok. Pero ang pinakamahalaga ay ang lokasyon ng bahay na ito na itinayo sa isang linden. Bagaman ang espiritu ng lugar ay napakamanipis, marahil ang linden na ito ay matagal nang natuyo, ngunit may ilang mga sinag ng espiritu na natira pa. Sige na, sa ngayon ay mananatili na lang dito ng kaunti. Matapos umalis si Tiakela, nagsimula si Rina Langit na maglakad-lakad sa bakuran. Ang bahay na ito ay may sukat na higit sa 400 metro kwadrado, kasama ang isang malawak na hardin na 500 metro kwadrado. Ang halaga nito ay marahil hindi bababa sa 100 milyong yuan. Ang yaman ng pamilya Ha ay talagang kahanga-hanga. Gu! Gu-gu-gu! Bigla, isang serye ng mga tahol ng aso ang umabot sa kanyang pandinig. Gu! Gu-gu-gu! Bigla, isang serye ng mga tahol ng aso ang umabot sa kanyang pandinig. Lumiko si Rina Langit at tumingin sa pinagmulan ng tunog. Si Hana Tanyag ay naglalakad kasama ang isang German Shepherd, matatag na papalapit sa kanya. Ang German Shepherd na ito ay may isang tainga na putol, matangkad at may makapangyarihang anyo, ang mga duwag ay hindi magtatangkang lumapit. Rina, hindi ko alam kung anong mga paraan ang ginamit mo upang lokohin ang aking ina, pero hindi ka maaaring manatili dito. Si Hana Tanyag ay nakasuot ng pajama na may disenyo ng kuneho, isang kamay ay hawak ang tali ng aso, at ang isa ay nakapatong sa kanyang balakang. Umalis ka na ba?
Kung hindi, palalayain ko si Isilong para kagatin ka. Ang German Shepherd na si Isilong ay nagpakita ng mga pangil at umuungal na nagbabanta kay Rina Langit. Anong kwarto ako matutulog? Tanong ni Rina Langit sa isang paraan na tila hindi siya nakikinig. Kung walang mag-aayos, pipiliin ko na lang. Ikaw. Ano sa tingin mo ang sarili mo? Akala mo ba ito ay bahay mo? Nagalit si Hana Tanyag, binitiwan ang tali, itinuturo si Rina Langit, Jailong. Itaboy mo siya palabas para sa akin. Nagalit si Hana Tanyag, binitiwan ang tali, itinuturo si Rina Langit, Jailong. Itaboy mo siya palabas para sa akin. Umungal si Jailong at tumakbo ng diretsyo patungo kay Rina Langit. Hana Tanyag. Mula sa likod ng hardin, narinig ang tinig ni Cardo Daan. Isang segundo pagkatapos, simpleng tumingin si Rina Langit kay Yaolong. Agad na huminto ang aso, lumiko at tumakbo palayo, pumasok sa kulungan ng aso. Sa loob ng kulungan, narinig ang mga ungol, parang ito ay nakatagpo ng multo sa gitna ng araw. Cardo Daan. Itinuro ni Hana Tanyag si Rina Langit, ang kanyang mukha ay napakaputi, ikaw. 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 Si Rina Langit ay nakayakap ang mga braso, nakasandal sa likod, ano bang ginawa ko? Matapang na nag-isip si Hana Tanyag, ikaw. May napatay ka na ba? Kung hindi, bakit takot na takot si Isilong sa'yo? Si Isilong ay sinanay kasama ang mga military dogs. Elan? Mukhang hindi ka naman ganun kabobo. Binitiwan ni Hana Tanyag ang tali at sumigaw, pagkatapos ay nagmadaling umakyat sa ikalawang palapag. Si Rina Langit ay humuni, bumalik sa sala. Sa wakas, naayos na ni Cardo Daan ang isang kwarto para sa kanya sa ilalim ng hagdang bato sa ikalawang palapag. Hindi na nagreklamo si Rina Langit, agad na nagdala ng kanyang mga gamit at nanirahan. Kaibigan, Rina Langit, nahulog ka ba sa mga tao na nagbenta ng tao? Bakit hindi ka pa nandito? Nandito na ako. Nandito na ang unggoy. Nakatayo ako sa gate number 1 ng kalahating araw, wala akong nakitang ikaw. Tumingala ka at tingnan. Ano? Tumingala si Hana Tanyag at tumingin sa paligid. Talaga, nakita niya ang isang lalaki na nakatayo sa balkonahe ng ikalimang palapag, nakatago ang mga kamay sa bulsa, tahimik na nakatingin pababa. Sumigaw si Cardo Daan, Tanyag, tingnan. Rina Langit, kailan pa siya umakyat doon? Ang taong ito Galit na pinutol ni Hana Tanyag ang tawag at tumakbo pataas sa ikalimang palapag, Rina Langit. Kailan ka dumating, bakit hindi ka nagsabi, pinaghintay mo kami ng matagal, alam mo ba na ang pinakakinainisan ko ay ang maghintay? Nandito na ako ng mahigit kalahating oras. Nakita kong sobrang mabagal ang pagdating ninyo, kaya nag-order na ako ng mga pagkain, at nang dumating kayo, sakto na ang mga pagkain. Umiti si Rina Langit, marami akong in order, Hanay Chiubie, hindi ka naman mawawalan ng salita, di ba? Paano mo nalaman na ako ay Medyo nagulat si Hana Tanyag, pagkatapos ay nag-rolling eyes, bakit ka nag-imbento? Paano ka nakarating ng ganito kabilis? Siguradong may daya. Sumang-ayon si Cardo Daan, tama. Ang daan na tinahak namin ang pinakamalapit, tiyak na tumawag ka sa restaurant para ipag-prepare ang pagkain, at umakyat dito habang naghihintay kami sa'yo, di ba? Magaling, Rina Langit. Akala mo ay tapat, pero talagang mapanlin lang. Umiling si Rina Langit, wala nang magawa kundi maghanap ng waiter. Dalawang magaganda, dumating na ang binatang ito ng 15 minuto na ang nakalipas. Tapat na sinabi ng waiter. Impossible. Hindi pa rin naniniwala si Cardo Daan. 15 minuto na ang nakalipas, naglalakad pa siya sa North Train Station, maliban na lang kung marunong siyang lumipad. Tungkol dito Sige na, maliit na daan, isipin na lang natin na nanalo siya. Isang pagkain lang naman ito. Hindi na nag-abala si Hana Tanyag na makipagtalo. Sigurado siyang nagbigay ng suhol si Rina Langit sa waiter, kaya siya nagsinungaling para sa kanya. Isang batang lalaki lang, pero napakamakabago. Plano sana niyang makipagkaibigan sa kanya, pero mukhang hindi na ito kailangan. Pumasok sa private room, namangha si Hana Tanyag nang makita ang isang mesa na puno ng pagkain. Charred steak, shark fin soup, sea cucumber soup, snow pear stew, steamed grouper.
Mayroon pang badha jumps over the wall. Hala, nagkamali ba ako ng silid? Naka-open mouth din si Cardo Daan. Lahat ng ito ay in order ng bisitang ito. Rina! Langit! Halos magalit na si Hana Tanyag, namumula ang mukha, may galit ba ako sa'yo? Bakit mo ako pinipilit na makipag-away? Hindi ko akalaing ikaw ay ganitong klase ng tao. Sabi ko na, kumakain ako ng marami. Walang kasalanan na umiling si Rina Langit, kung hindi mo ako imbitahan, okay lang, ako na ang magbabayad. Hindi kailangan. Si Hana Tanyag ay may prinsipyo. Kumuha siya ng isang black diamond card mula sa kanyang bulsa, at inutusan ang waiter, charge ito. Nagdala ang waiter ng card reader, at sinabi, "Ma'am, walang change, kabuang 5,200 yuan." Nag-swipe ng card, mabilis na nagbayad. "Huwag ka nang magpakita sa akin muli, salamat." Isang pangungusap na itinapon ni Hana Tanyag bago umalis kasama si Cardo Daan. Ang 5,200 yuan ay wala lang para kay Hana Tue. Ang problema ay ang sinumpang pangalan na iyon ay sinadyang niloloko siya. Mula elementarya hanggang kolehiyo, palaging napapaligiran si Hana Tanyag, siya ang diyosa sa puso ng napakaraming lalaki. Pinalagaan siya ng kanyang pamilya na parang itlog, pinangalagaan na parang bulaklak. Sino ang may lakas ng loob na mangbuli sa kanya? "Hoy, hindi ka ba kakain ng kahit anong bagay?" Tumawag si Rina Langit, ngunit walang sumagot. Mukhang sabik na sabik si Cardo Daan sa mga pagkain, ngunit nahila na siya ni Hana Tanyag. Wala nang ibang paraan, umupo na lang siya at nag-enjoy mag-isa. Hindi masama ang lasa, pero walang kahit anong espiritu, parang chewing wax lang. Kailangan ko bang kumain ng mga ganitong bagay mula ngayon? Rina Langit, ang pangit. Rina Langit, ang mabaho. Sa buong buhay ko, hindi ko na muling makikita ang taong ito. Sa daan, patuloy na nagmumura si Hana Tanyag kay Rina Langit. "Youth of Ofe." Gutom na gutom si Cardo Daan, kaya't umuugong ang tiyan. "Tanyag, baka bumalik tayo at kumain." Sa oras na ito, puno ng tao ang kahit anong restaurant, lalo na't nagbayad ka na. Tama nga. Nagbayad ako, bakit hindi ako kakain? Biglang nag-isip si Hana Tanyag, agad na bumalik. Biglang may isang lalaki na lumapit, nagulat na mukha, "Tanyag, ang swerte naman. Nandito ka rin? Talagang may tadhana." Trina Laan? Tumingin si Hana Tanyag sa lalaki na nakasuot ng branded na damit, may blonde hair, at sa kanyang mga mata ay may kaunting pagdududa. "Bakit ka nandito?" Trina Laan ay kaklase niya noong ika-12 baitang, isang bully na palaging nang-aapi ng iba, umaasa sa kapangyarihan ng kanyang pamilya, at ilang beses nang nang-api ng mga kaklase. Isa rin siya sa mga humahabol sa kanya. "Siyempre, nandito ako para mag-enjoy." Itinago ni Trina Laan ang kanyang pagnanasa, at nagpakita ng isang magalang na ngiti. "Tanyag, wala ka pang kinakain, di ba? Kaka-order ko lang ng mesa sa isang bagong bukas na French restaurant na may 2 Michelin stars. Imbitado kita para tikman. Maliit na daan, sumama ka." Tumigil ang tingin ni Trina Laan kay Cardo Daan, at nagpakita ng isang mapanlait na ngiti. Ang cute na mukha, na may sexy na katawan, ay nagbigay sa kanya ng pagnanasa na angkinin. Si Hana Tanyag at Cardo Daan ang dalawang sikat na magaganda sa Tan High School. Si Hana Tanyag ay isang natural na beauty, maganda na mula pagkabata. Ang kanyang perpektong mukha at mahahabang binti ay hindi matatalo ng mga supermodel, kaya't siya ay umupo sa trono ng pinakamagandang babae sa paaralan, naging pangarap ng napakaraming lalaki. Ang LNNE ay sumusunod sa cute na estilo, ngunit ang kanyang katawan ay masyadong sexy, kaya't madalas na nagbabalot ng maluwag na damit. Ang pinakamalaking pangarap ni Trina Laan ay ang makuha ang dalawang ito. Nakakabuwisit. Nakita ni Hana Tanyag ang kakaibang mukha niya, hinila si Cardo Daan. Ngunit may ibang ideya si Cardo Daan. "Tanyag, bakit hindi natin isama si Trina Laan? Sa kanyang ugali, tiyak na makikipagtalo siya kay Rina Langit, at sa mga oras na yon, mauupo tayo at manood ng palabas, hindi ba't masaya yon?" Kumislap ang mga mata ni Hana Tanyag, "Tama nga. Bakit hindi ko naisip ito, talagang matalino si maliit na Daan." Kaya't bumalik si Hana Tanyag at mumiti kay Trina Laan. "Laan, imbitado kita na kumain." "Laan?
Akala ni Trina Laan na nagkamali siya ng narinig. Akala ni Trina Laan na nagkamali siya ng narinig. Tinawag siya ng Diyosa sa pangalan niyang Laan, at nais pang imbitahan siyang kumain. Tapos na. May pag-asa na siya. Sige, Tanyag, saan tayo kakain? Sinubukan ni Trina Laan na pigilin ang kanyang kasiyahan, nagtanong. Sumunod ka sa akin. Ngumiti si Hana Tanyag sa kanya, at sa pag-alis ay sumulyap. Sumunod si Trina Laan, sinubukang makahanap ng mga paksa upang pag-usapan, at tahimik na pinatay ang kanyang telepono. Upang hindi siya matagpuan ng kanyang girlfriend na nililigawan niya matapos siyang lumabas para sa banyo. Pumasok silang lahat sa dining room kung saan nag-order si Rina Langit. Ang dalawang magaganda ay nagdala kay Trina Laan sa loob. Si Rina Langit ay abala sa pagkain na parang gutom na tigre. Naisa nang tanungin ni Trina Laan kung nagkamali ba siya ng silid, nang marinig si Cardo Daan na nagulat na sumigaw, Diyos ko. Rina Langit, baboy ka ba, kumakain ng ganyan? Namangha rin si Hana Tanyag. Ang dalawang babae ay umalis lang ng ilang sandali, ngunit higit sa 30 putahe sa mesa ay naubos na ng kalahati. Ano bang kinakain niya o itinatapon? Tumigil si Rina Langit sa pagkain, nagtanong, hindi ba kayo alis, bakit kayo bumalik? Nakatayo si Hana Tanyag na nakapamaywang, nakataas ang mukha, Denny. Nagbayad na ako, bumalik para kumain, ano bang pakialam mo? Sandali. Ile. Nagbayad na ako, bumalik para kumain, ano bang pakialam mo? Ang pangalan niya ay Rina Langit, anak ng matalik na kaibigan ng aking ina. Bago lang siya mula sa Iniyenre papuntang Tanchu, sinabi ng aking ina na alagaan ko siya. Sinabi ni Hana Tanyag ang katotohanan. Tulad ng inaasahan ni Cardo Daan, agad na nagdilim ang mukha ni Trina Laan. Ang binatang ito ay nahirapang makuha ang Diyosa, at ang isang probinsyanong tulad mo ay naglakas loob na umupo dito at kumain. Pare, busog ka na ba? Lumapit si Trina Laan at hinampas ang balikat ni Rina Langit. Kung busog ka na, umalis ka na. May kailangan kaming pag-usapan ni Tanyag. Si Rina Langit ay abala sa pagkuha ng isang plato ng stir-fried beef kidney. Hoy, Per! Hoy, Per! Kumuha si Rina Langit ng isang steamed chicken leg at pinunit ang isang hita. Pare, ganito na lang, bibigyan kita ng 2,000 piso, umalis ka na at kumain sa ibang lugar. Rina Langit ay humigop ng isang kutsarang sabaw ng itlog, nagmukhang hindi masaya, walang lasa. Trina Laan. Putang ina, kakain ka pa ba? Biglang kinuha ni Trina Laan ang kalahating manok mula sa kamay ni Rina Langit at inihagis ito sa mesa. Sobrang nakakainis na talaga. Nagsasalita ako sa'yo, hindi mo ba naririnig? Sinadya mo bang pasakitan ako? Hehe, Tanyag, nagsimula na ang masayang bahagi. Tumatawang nakangiti si Cardo Daan, hinila si Hana Tanyag pabalik. Nakita ni Hana Tanyag na tumayo si Rina Langit, hinawakan ang buhok ni Trina Laan, at pinilit ang mukha nito sa palayok ng sabaw ng isdang dik. Ang sabaw ng isdang dik na ito ay puno rin, muntik nang malunod si Trina Laan dito. Buwis buhay, papatayin kita. Bitawan mo ako. Ako. Tulong. Kahit gaano pa man siya kalikot, ang kamay ni Rina Langit ay kasing tigas ng bakal. Pinipigilan siyang bumangon mula sa sabaw, hindi siya makaalis. Ang boses ni Trina Laan ay unti-unting humihina. Noong unang panahon, siya rin ay isang mabuting binata na may masigasig na puso, handang tumulong sa mga hindi makatarungang sitwasyon. Ngunit anumang bagay na ginagawa ng matagal ay nagiging nakakainis. Ang ilang tao na kanyang tinulungan ay umasa sa kanya, at kahit itinuturing ang kanyang tulong bilang isang bagay na dapat asahan. Si Lina ay bumalik sa tindahan at napansin na ang grupo ng mga tulisan ni Maren ay may mga nakatagilid na bibig, nakahilig ang mga mukha, at paika-ika na pumasok sa ambulansya. Doktor, tingnan mo ang bibig ko, bakit ito laging nakatagilid? Ganoon din ako, hindi ko maayos ang sarili ko. Kapatid Kane, hindi ba't mamumuhay tayo na may nakatagilid na bibig habang buhay? Ilan sa mga tulisan ang umiiyak. Ito rin ang unang pagkakataon na nakatagpo ang doktor ng ganitong sitwasyon.
Ang mga bibig at leeg ng anim na tao ay labis na nakatagilid, ang mga buto ng leeg ay naayos na, sa ganitong sitwasyon, maliban na lamang kung ang mga bibig at leeg ng anim na tao ay labis na nakatagilid, ang mga buto ng leeg ay naayos na, sa ganitong sitwasyon, maliban na lamang kung ito ay nabali at naayos muli. At lahat ng ito, syempre, ay gawa ni Jack. Isang nakakatawang pangyayari habang siya ay nagpaparusa sa mga masasama. 80% na ito ay gawa ng batang iyon, swerte niya, hindi pa ito tapos. Si Maren ay hindi lamang may nakatagilid na bibig kundi pati na rin nakatagilid ang mukha, nakatingin ng masama sa mga mata. Mahigit 10:00, si Jack ay may dalang ilang malalaking bag ng pagkain at walang pakialam na bumalik sa Rose Garden. Kinuha ang susi at sinubukang ipasok ito ng ilang beses. Nakala, hindi nagalit si Jack, itinaas ang hintuturo ng kanang kamay, at isang agos ng enerhiya ang pumasok sa susian. Rose, hindi ba't labis na ang ginagawa natin? Sa sala, tinanong ni Julie si H.A. Rose. Ano bang labis? Baka pumatay na siya, paano ako makakapagbahay kasama ang isang mamamatay tao? Si H.A. Rose ay may hawak na baso ng gatas na tsaa at nakaupo sa sofa. Hoy, nagbibiro lang siya. Si Julie ay nakatingin na parang naguguluhan. Ay nako, habang naglalaro si H.A. Rose at umiinom ng gatas na tsaa, aksidenteng nabuhusan ang kanyang pajama. Sumpa, bagong bili pa ang pajama ko. Dalan, pwede mo bang itapon ito sa washing machine? Malapit na magsimula ang laro ko. Sige, tanggalin mo na lang. Hehe. Dalan, napakabait mo. Magsisimula na ang laro, ayaw ni H.A. Rose na iwanan ang kanyang mga kasama kaya mabilis siyang nagtanggal ng pajama. Sa pagkakataong ito, pumasok si Jack. Sa sandaling nakita ni H.A. Rose si Jack, tila nawalan siya ng hangin. Paano nangyari ito? Maliwanag na nakalak ang pinto, paano nakapasok ang taong ito? Huwag tumingin. Niyayakap ni H.A. Rose ang kanyang katawan, humarap at sumigaw ng malakas. Ang mas masahol pa, itinapon niya ang pajama sa ulo ni Julie na hindi nakakita kay Jack na pumasok, akala ay nakikipag-usap si H.A. Rose sa kanya. Hindi ako tumingin. Si Kiam Hip High H.A. Rose ay nagulat na nagsabi, Jack. Ikaw. Paano ka nakapasok dito? Wala akong nakita. Umubo si Jack ng 2 beses at pumasok sa kusina. Ang mga kabataan, talagang puno ng enerhiya. Makalipas ang ilang sandali, sa silid tulugan sa ikalawang palapag, si Julie ay nakaluhod sa tabi ng kama na humihingi ng tawad. Rose, hindi ko sinasadya, patawarin mo ako. Pero paano siya nakapasok? Nakalak na ang pinto. Si H.A. Rose ay nakabalot ng kumot sa kanyang ulo, ang kanyang magandang mukha ay namumula. Nang maisip ang nangyari kanina, nais niyang mamatay. Baka binuksan niya, tiyak na may tinawag siyang tao para buksan ito. Si H.A. Rose ay kumagat sa kanyang labi, nahihiyang nagsabi, Dalan, hindi ko alintana, kailangan mong maghanap ng paraan para paalisin siya, kung hindi, hindi tayo magiging ligtas sa hinaharap. Sige, isipin ko, hayaan mong isipin ko ang paraan. Mayroon na, upa. Hihilingin natin sa kanya na magbayad ng 10,000 yuan bawat buwan, estudyante lang siya, tiyak na wala siyang pera. Magandang ideya yan, ikaw na ang makipag-usap. Pero 10,000 isang buwan ay masyadong mababa, 20, hindi, 30,000. Si Julie ay walang ibang magawa kundi ang maghanap ng paraan para makabawi. Pagkababa, nahatak siya ng amoy na umaabot mula sa kusina. Wow! Ang bango, sino ang nagluluto? Si Julie ay kumain na mula 7:00 ng gabi, at ngayon ay nagugutom na siya. Diyos ko, Jack, nagluto ka pa? Gusto mo bang sumama rito at kumain? Sige. Agad na nakalimutan ni Julie ang kanyang orihinal na plano na bumaba. Nangako siyang hindi pa siya nakakain ng masarap na sabaw ng manok sa kanyang buhay, halos nalunok na ang kanyang dila. Ang nilutong sabaw ni Jack ay hindi lamang karaniwang sabaw ng manok kundi niluto gamit ang 12 uri ng mga gamot na tradisyonal na Chino. Ang problema lang ay masyadong matigas ang manok kung sabaw ito mula sa manok na snow feather sa kanilang realm ng pagsasanay, iyon ang tunay na masarap. Matapos kumain ng sabaw, bumalik si Julie sa kanyang kwarto na may ngiti sa mukha. Si Rose ay nakatayo sa pintuan ng kanyang kwarto, nakapatong ang mga kamay sa balakang, galit na nakatingin sa kanya, Julie. Julie. Hanggang sa susunod na araw, ayaw ni Rose na pansinin si Julie. Sinasabing bumaba upang humingi ng upa, ngunit bumaba si Julie upang kumain ng sabaw ng manok ng taong mapanganib na iyon. Walang prinsipyo. Habang iniisip ito, nakatingin si Rose kay Jack mula sa rearview mirror ng Rolls-Royce.
Habang iniisip ito, nakatingin si Rose kay Jack mula sa rearview mirror ng Rolls-Royce. Tumingin siya sa kanya ng higit sa 10 minuto, mula sa bahay hanggang sa drainage ng Qingdao University. Hindi ko sinasadya kahapon. Tumahimik ka. Huwag kang magsalita. Si Rose ay pinigilan ng kanyang mga tainga, sabay na galit at nahihiya. Narinig ng driver ang sinabi at pinawisan, medyo masyadong maraming impormasyon ang sinabi. Huwag mag-alala, hindi tayo magtatagal na magkakasama, nangako ako. May plano na si Jack sa kanyang isipan. Sana nga. Si Rose ay nakapangalumbaba at humarap, namumula ang kanyang mukha. Makalipas ang 10 minuto, huminto ang Rolls-Royce sa drainage ng Qingdao University, na nakakuha ng atensyon ng mga tao. Lalo na nang lumabas si Rose mula sa sasakyan. Ngayon ay nakabihis siya ng maganda, ang kanyang mahabang buhok na kulay champagne ay maayos na nakalugay, ang kanyang makeup na estilo ng Korea ay nagdagdag sa mga linya ng kanyang mukha, at nakasuot ng maikling palda, ang porsyento ng mga tao na lumilingon ay 100%. Ang mukha na parang anghel at ang katawan na parang multo ni Julie ay nakakuha rin ng maraming atensyon mula sa mga tao sa paligid. Si Jack ay may hawak na telepono, naglalakad habang nagbabasa ng nobela, paminsan-minsan ay napapahikbi. Noong nakaraang gabi, may pumasok sa ilalim upang umiinom ng sabaw ng manok niya, kaya't hindi siya nakatulog ng maayos. Hindi nagtagal pagkatapos pumasok sa drainage ng paaralan, may 5 o 6 na lalaki na may magandang anyo ang lumapit upang makipag-usap, at walang pagbubukod, lahat sila ay tinanggihan ni Rose at Julie. Wow! Ang Diyosa! Kapatid Leo Dikit, tingnan mo ang nasa kabila. Sa lilim ng puno, maraming club ang nag-aanyaya ng mga bagong estudyante sa campus. Isang lalaking estudyante na may kamera sa leeg ay nakatitig sa magagandang binti ni Rose, maaaring tawagin itong isang likhang sining, halos bumuhos na ang laway niya. Si Leo Dikit ay nakatitig din. Siya ay vice-presidente ng photography club, nakapagkuhana ng maraming magagandang babae, ngunit wala silang kasing ganda ng nasa harap niya ngayon. Walang pag-iisip, lumapit siya. Hello, magandang dilag, ikaw ba ay bagong estudyante? Ang ngiti ni Leo Dikit ay may kaunting pagkababa. May kailangan ba? Si Rose ay agad na nakakita ng kanyang intensyon, hindi bumagal ang kanyang lakad. Bata, huwag kang magkamali, kami ay mula sa photography club ng Tonchu, espesyal na kumukuha ng mga larawan ng mga magandang tao, hindi ko alam kung maaari kaming makakuha ng karangalan na makuhanan ka ng ilang larawan. Si Leo Dikit ay sinamahan ng ilang miyembro ng photography club, sumunod sa kanila sa buong daan. Ipakikita ko sa iyo ang Douyin account namin, sikat ito na may milyon-milyong tagasunod. Ang magagandang mata ni Rose ay bahagyang kumilos, huminto siya. Talagang ang mga magagandang babae ay mahilig magpakuha ng larawan, swerte ko at natutunan ko na ang pagkuha ng larawan mula pa sa simula. Sige, mga dalagang ito ang Douyin account namin Tonchu Photography, napakaganda nyo, basta kumuha ng ilang larawan, tiyak na magiging sikat kayo. Rose, mukhang maganda ang kanilang kasanayan, lahat ng video ay may higit sa 100,000 likes. Si Julie ay tumingin sa ilang video, gusto mo bang magpakuha? Si Rose ay tumango, sige, kumuha tayo ng ilang larawan. Tagumpay, ang mukha ni Leo Dikit ay ngumiti, basta pumayag, madali na ang mga susunod na hakbang. Hindi nagtagal, si Rose at Julie ay sumama sa photographer patungo sa isang pavilion sa tabi ng lawa, at nagsimula ng kumuha ng magagandang larawan. Sa simula, tila normal lang ang lahat. Matapos makakuha ng isang litrato, pinuri ni Leo Dikit si Rose, sinabing siya ay isang natural na kagandahan, isang diwata na bumaba sa lupa, sa madaling salita, puno ng mga papuri. Ngunit habang tumatagal, ang mga hinihingi ni Leo Dikit ay naging labis na. May sakit ka ba? Hindi na nakayanan ni Rose ang pagiging maarte ng lalaki, kaya't siya ay lumingon at umalis. Bakit, Junior? Hindi pa tayo tapos sa pagkuha ng litrato. Lumapit si Leo Dikit at humingi ng tawad. Kung hindi ka komportable, ayos lang, kumuha tayo ng iba pang mga litrato sa ibang estilo, marami pa akong ideya. Ayaw ko nang magpakuha ng litrato. Ang magagandang mata ni Rose ay lumaki, puno ng alindog, umalis ka. Sige na, kung ayaw mo nang magpakuha, ibalik mo ang bayad. Harang ni Leo Dikit sa pintuan ng pavilion. Bayad? Anong bayad? Nagkunot noo si Rose. Pakiusap, mga junior, maraming tao ang naglaan ng kalahating araw para sa inyo, hindi ba dapat may bayad? Ngumiti si Leo Dikit ng maliwanag, hindi naman mahal, 500 yuan bawat litrato, siguro mahigit 100 litrato. 500.
Bakit hindi na lang kayo mang-hold up ng pera? Nagalit si Rose, sobrang malinaw na kayo ang humiling sa amin na magpakuha ng litrato. Rose, umalis na tayo, huwag na silang pansinin. Nakaramdam ng pagkasuka si Julie. Sa unang araw sa paaralan, nakatagpo na ng ganitong uri ng tao, talagang nakakainis. Kung hindi kayo magbabayad, tapusin na lang ang litrato, kung hindi, malaki ang mawawalan sa amin. Ang malanding tingin ni Leo Dikit ay tumingin sa mga binti ni Rose. TSK, ang ganda ng mga binti, siguradong makakadagdag ito ng maraming tagahanga, makipagtulungan ka na lang, Junior. Ikaw, isang beses na tinapakan ni Rose ang lupa, handang magalit. Bigla, ang binti ni Leo Dikit ay nasa hangin, siya ay nahatak mula sa likuran. Sino? Sino yan? Gusto mo bang mamatay? Pakibitiwan ako. Si Leo Dikit, na may taas na 1.68 metro, ay lumilipad sa hangin. Boom! Siya ay itinapon palabas, tumama sa isang poste sa kaliwang bahagi ng pavilion, ang kanyang mga mata ay kumikislap. Jack, tumingin si Rose sa biglang lumitaw na binata, hindi niya may iwasang mamula ang kanyang mukha. Jack, nandito ka na. Jack, nandito ka na. Sumigaw si Julie sa gulat, ang kanyang mga mata ay kumikislap na parang nakakita ng bayani. Putang ina, saan galing ang taong ito? Sumugod ka sa akin, suntukin mo siya. Si Leo Dikit ay nagngangalit, tumayo mula sa lupa. Ngunit ang mga miyembro ng photography club na araw-araw ay kumukuha ng litrato at nag-aalaga sa mga babae, kulang sa ehersisyo, nang makita ang kakayahan ni Jack na buhatin ang tao gamit ang isang kamay, hindi sila naglakas loob na sumugod. Ikaw lang ba ang may lakas ng loob na suntukin ako? Lumapit si Jack kay Leo Dikit, itinaas ang kanyang noo. Bam! Sinipa ni Jack siya, nagdugo ang kanyang ilong, tinakpan ang kanyang ilong at nahulog sa lupa na umiiyak. Mga ibang miyembro ng photography club ay umatras ng isang hakbang, ang kanilang mga mukha ay namumutla sa takot. Ang taong ito ay talagang walang awa, hindi nagsasalita at bigla na lang sinipa ang tao. Kung nasa Chunam Teen Joy ka, ang ulo mo ay nahulog na sa leeg mo. Sinabi ni Jack ang isang hindi maintindihang pangungusap, patuloy na sinipa si Leo Dikit ng ilang beses bago lumingon at umalis. Si Leo Dikit ay sobrang nasaktan, parang namamatay na, at dinala siya ng kanyang mga kasamahan sa klinik ng paaralan. Sigurado akong hindi siya karaniwang estudyante, marahil isa siyang tao mula sa ilalim ng lupa. Linda, naniniwala ka ba? Sinusundan ni Rose si Jack mula sa malayo, tahimik na nag-iisip. Hindi ko alam, pero kanina ang gwapo niya talaga. Si Linda ay nakayakap ang mga braso, ang mga mata ay kumikislap sa paghanga. Gwapo! Ano bang gwapo sa kanya? Hindi siya gwapo kahit kaunti. Si Rose ay matigas na hindi umamin na ang pangit na iyon ay gwapo. Ilang dekada ang lumipas. Si Leo Dikit ay lumabas mula sa klinik ng paaralan, puno ng mga pasa, pinahira ng yodo. Tinawagan niya ang isang kaibigan sa club ng Tanto. Alo, Kuya Tomas Laban. Binugbog ang kapatid. Kuya Tomas Laban, kailangan mong gumanti para sa akin, kung hindi, mamamatay akong hindi nakapikit. Ang mga miyembro ng photography club sa tabi ay nagbago ang kulay. Ang pangunahing miyembro ng Tanto, si Tomas Laban. Ang taong ito ay isang kilalang tao sa Universidad ng Tongju. Narinig na nag-aral siya ng martial arts mula pagkabata, naging kampyon siya sa Tanto sa lungsod, kahit 10 karaniwang tao ay hindi kayang talunin siya. At ang kanyang tiyuhin ay leader ng paaralan, basta't hindi siya nagdulot ng malaking gulo, tiyak na mapoprotektahan siya. Tapos na ang batang iyon. Narito na, dinala ni Jack si Rose at Linda sa silid-aralan ng sining, ang kanyang mukha ay halatang walang pasensya. Tahimik kayo, huwag magdulot ng gulo, hindi ako bodyguard ninyo. Si Linda ay mahinang sumagot, opo, Kuya Tomas Maligaya. Lumabas ang 3 itim na linya sa ulo ni Jack, ano? Ano ang Kuya Tomas Maligaya na iyon? Si Linda ay ngumiti ng kaakit-akit, hehe, ang lakas mo, tatawagin na kitang Kuya Tomas Maligaya. Hindi masyadong nagustuhan ni Jack ang tawag na iyon, pero masyado siyang tamad para makipagtalo kay Linda. Bago umalis, pinaalalahanan niya, tandaan, huwag magdulot ng gulo, ayaw ko ng abala. Gagawin ko ang gusto ko, bakit ako makikinig sa iyo? Si Rose ay nagalit at nakayakap ang mga braso sa kanyang dibdib. Kung hindi dahil kay Tia Kiu, hindi ko na sana pinansin ka. Sino ang kailangan ng iyong pag-aalala, nakakaasar? Si Rose ay nagmura sa likod ni Jack, matinding tinapakan ang lupa. Akala niya ang ganda-ganda niya siguro? Pumunta siya sa silid-aralan ng medisina para magpatala. Mukhang karaniwan si Jack kaya hindi siya nakakuha ng atensyon. Umupo siya sa isang sulok at kumuha ng telepono para maglaro.
Ano ang pinapanood mo na sobrang nakatutok ka? Nagbabasa ng nobela. Hindi man lang itinaas ni Jack ang kanyang ulo. Anong nobela ang mas maganda kaysa sa textbook? Sabi ni Tito Bato, magpakilala tayo. Ang pangalan ko ay Pablo Manggahan. Tawagin mo akong Pablo Tito Bato. Jack, nakaboto ka na ba, Jack? Tanong ni Pablo Tito Bato. Anong boto? Wala akong interes. Umiling si Jack. Siguradong magkakaroon ka ng interes. Nagtawa si Pablo Tito Bato, may botohan sa paaralan para sa pinakamagandang babae. Ayaw mo bang makita kung ano ang hitsura ng pinakamagandang babae sa paaralan? Isa sa kanila ay estudyante sa klase natin. Itinuro niya ang harapan. Isang magandang babae na may purong hitsura ang napapalibutan ng mga lalaki at babae. Ang kanyang mukha ay namumula, mukhang medyo nahihiya. Wala akong interes. Mas nakakaaliw pa ang nobela para kay Jack. Matapos ang higit sa 2,000 taon, hindi siya kailanman walang kasamang kapareha. Pero, kahit gaano pa kaganda ang mga babae, kapag tumagal, nagiging normal na lang. Magpanggap ka lang. Si Pablo Manggahan ay nagalit kay Jack pagkatapos ay lumingon at nakipag-usap sa isang matangkad na binata sa katabing mesa. Ang matangkad na binata ay si Tomas Maligaya, lumaki sa kanayunan, mukhang medyo tanga. Nang marinig na makikita ang pinakamagandang babae sa paaralan, agad na kinuha ni Tomas Maligaya ang kanyang telepono, nag-login sa forum ng paaralan. Ito ba ang Rose na sinasabi nila? Wow, ang ganda, mas maganda pa kaysa sa artista. Artista. Ayaw nga niyang maging artista, alam mo ba ang HAT Group? Si Hector Bundok ang ama ni Rose. Si Hector Bundok, negosyante na madalas lumabas sa TV. Ang HAT Group ay may market value na daan-daang bilyon, tiyak na hindi interesado si Rose sa propesyon ng artista. Nagkakamali ka. Biglang sumingit si Jack. Ang pinakamalaking pangarap ni Rose ay maging artista, hindi siya kasing mataas at mayabang tulad ng iniisip mo. Nagulat si Pablo Manggahan at Tomas Maligaya. Tanong ni Pablo Manggahan, Jack, hindi ba't wala kang interes sa pinakamagandang babae sa paaralan? Oo. Tinanong ni Pablo Manggahan, bakit mo alam na gusto ni Rose na maging artista? Tapat na sagot ni Jack, kanina umaga nag-aral ako kasama siya mismo ang nagsabi sa sasakyan. Sinubukan ni Fuong Tiu ba na pigilin ang pagtawa, o Diyos ko, sino ka? Dagdag pa ni Jack, wala akong kinalaman sa kanya, kakilala lang. Nagtawa si Tomas Maligaya, magising ka na, pare, ang mga tulad ni Rose ay hindi natin kayang abutin. Wala nang sinabi si Jack. Dumarami ang mga estudyante sa klase, si Tomas Maligaya at Pablo Manggahan ay patuloy na nag-uusap ng masigla. Narinig ko si Linda ang pinakamatalik na kaibigan ni Rose, TSK, mukha ng anghel, katawan ng demonyo. Si Tina Pino, ang mahirap na bulaklak ng paaralan ng Namtrong, nakakuha ng 718 na puntos sa A-level sa college entrance exam, talagang matalino. Si Owen Lontian, nakatatandang kapatid ng tradisyonal na martial arts club, narinig na nakapasa sa pagsusulit ng Martial Arts Examination Association, isang sertipikadong martial artist. Si Tina Liwanag, 2 taon, exchange student mula sa South Korea, isang magandang babae na host. Si Sofia Lontian ay naglalaro ng violin. Oh, ang ganda, mahahabang binti, magandang pangalan, pero sayang, apelyido ay Hong. Matagal nang nag-usap si Pablo Manggahan at Tomas Maligaya, sa wakas ay nagkasundo silang bumoto para kay Rose. Sa lahat ng aspeto, tiyak na mas mahusay si Rose kaysa sa ibang mga kalahok. Hindi nagtagal, isang grupo ng mga tao ang sumugod sa silid-aralan. Ang kanilang aura ay nakakatakot. Ang nangunguna ay isang matipunong binata, ang buong katawan ay puno ng kalamnan, nakatayo na parang hindi madaling lapitan. Kuya BNG, siya na. Isang binata na may mga mata na may bilog na itim, ang ilong ay puno ng bulak, tiningnan ang buong silid-aralan at biglang itinuro si Jack, siya ang bumugbog sa akin ng ganito. Naguluhan ng silid-aralan. Binugbog ang nakatatandang kapatid. May mga estudyante sa clinical year 2 na ganito ka-arogante. Lahat ng mga mata ay nakatuon kay Jack. Siya ba? Ang mga mata ng dalagang nakaupo sa harapan ay lumiwanag. Samantalang si Jack nang makita ang climax ng nobela ay naputol, ang kanyang emosyon ay nawala. Si Fuong Tiu Ban at Tomas Maligaya ay tumingin sa kanya na may takot. Akala nila si Jack ay isang nerd na mahilig sa nobela, hindi nila inasahan na ang taong ito ay may ganitong kakayahan. Putang ina, ikaw ba si Jack? Narinig kong napaka-arogante mo. Ang matipunong binata ay bumaba mula sa entablado, naglakad patungo sa harapan. Isang paang umapak sa mesa ni Jack na nagbigay ng malalakas na tunog.
Ang mga estudyante sa unang taon ay natakot at umiwas. Si Tomas Maligaya ay medyo matatag, at dahil siya ay isang taong may prinsipyo, nagsalita, "Hoy, nakatatandang kapatid, anong ginagawa mo?" Bam! Ang matipunong binata ay sumampal, ang binatang higit sa 1 metro at 8 taas ay nahulog sa mesa upang hindi matamba. Ako si Tomas laban ng Tanto Club, umalis ka. Pagkatapos niyang sabihin yon, nagbago ang mukha ng ilang estudyante sa Universidad ng Tanchu. Si Tomas Laban, pangunahing miyembro ng Tanto Club, kampyon ng Tanto sa lungsod. Ano? Kampyon ng Tanto sa lungsod, tiyak na patay na si Jack. Isang grupo ng mga estudyante ang nagtipon, nag-aalala na tumingin kay Jack. Bata, gusto mo ring subukan? Matapos bugbugin si Tomas Maligaya, si Tomas Laban ay tumingin kay Fuong Tiayuba na may pangungutya, na nagdulot sa kanya ng takot na hindi makatatayo. Hindi. Kapatid, ako ba? Isang malakas na sampal ang umalingaw-ngaw. Si Fuong Tiayuban ay natatakot na nakapikit ang mga mata, ngunit hindi niya naramdaman ang sakit sa kanyang mukha. Isang hindi kapani-paniwalang tanawin ang naganap. Si Leo Dikit, ang vice-presidente ng club ng photography, ay niyayakap ang kanyang namumula na mukha, nakahiga sa lupa at sumisigaw, "Tomas Laban. Nababaliw ka na ba? Bakit mo ako sinampal?" Si Leo Dikit ay nagbuga ng isang malaking patak ng dugo kasama ang kalahating pira ng nabasag na ngipin. Hindi ko alam, hindi ako. Si Tomas Laban ay tumingin sa kanyang kanang kamay, patuloy na umatras, ang mukha ay puno ng takot. Ang ilang mga miyembro ng club ng Tanto ay nagtinginan na naguguluhan. Na si BNG ay nag-aral ng martial arts hanggang sa hindi na makilala kung sino ang kaibigan at sino ang kalaban. Kung hindi ikaw, sino? Lahat tayo ay nakakita na ikaw ang gumawa niyan. Si Jack ay nakaupo pa rin sa kanyang pwesto. Habang nagsasalita, dahan-dahan niyang inilipat ang kanyang hintuturo na nakapatong sa ilalim ng mesa. Hindi ako. Nasasandaling si Tomas Laban ay umuungal, bigla siyang umikot at sinuntok ang mukha ni Leo Dikit na bagong tumayo. Ang kawawang ilong ni Leo Dikit na kakabuhos ng dugo ay muling tinamaan. Fish. PSHH. 2 piraso ng bulak na puno ng dugo ang biglang sumabog. Si Leo Dikit ay bumagsak sa lupa, ang bibig ay nagmumurmur, "Tomas Laban, sira ulo. Anong nangyayari dito? Pwede bang magka-mental breakdown ng Tanto?" Si Tomas Laban ay bumagsak, patuloy na sinasampal ang kanyang sarili. Bop. Ang kanyang bibig ay may dugo. Tomas Laban, sira ulo. Wow! Ang lalaking ito ay magaling, may potensyal. Guro, siya ang gustong manakit sa amin. Tulungan niyo po kami. Ang dalagang inosente ay nagdala ng 2 guro sa klase, ngunit nakita nilang si Tomas Laban ay sinasampal ang kanyang sarili, ang mukha ay tila naguguluhan at natatakot. Ang dalagang inosente ay tila naguguluhan, anong nangyayari? Agad na dinala ng 2 guro ang mga tao mula sa club ng Tanto. "Kaibigan, okay ka lang ba?" Lumapit ang dalagang inosente sa harap ni Jack. "Ikaw ba?" Jack tumingin, hindi ba ito ang anak na babae ng may-ari ng tindahan ng inihaw na karne kagabi? Mukhang ang pangalan niya ay Lina. Ang mga mata ni Lina ay kumikislap, handa na siyang makipag-usap kay Jack nang biglang pumasok ang guro. Wala siyang magawa kundi umupo sa kanyang pwesto. Tinanong ng guro na si Hoong Hari si Jack ng ilang bagay, inihayag ang tungkol sa pagsasanay militar bukas. Pagkatapos niyang magsalita, sabik na sabik si Lina na hanapin si Jack ngunit napansin niyang umalis na siya. "Hello, alam mo ba kung saan pumunta yung kaklase kanina?" Tanong ni Lina kay Pablo Tawa at Tomas Makabunga. Hindi pa nakakapagsalita si Pablo Tawa sa isang napakagandang babae, namula siya. Hindi ko alam. Siguro, sa tingin ko, nagpunta siya sa banyo. Nagtakip si Tomas Makabunga ng kanyang mga pisngi, lihim na humahanga kay Jack, hindi siya nagmamayabang, ang kanyang kasanayan sa masahe ng tradisyonal na Chino ay talagang kahanga-hanga, sa isang banayad na masahe ay nawala na ang sakit. "Sige, salamat." Ang mukha ni Lina ay nagpakita ng pagkadismaya. "Sige, salamat." Ang mukha ni Lina ay nagpakita ng pagkadismaya. Hindi nagtagal si Jack sa paaralan, at hindi rin siya nag-ayos sa dormitoryo, kaya wala siyang kasama sa kwarto. Naghahanap siya ng tahimik na lugar at nagbasa ng nobela ng walang anuman. Sa gabi, pumunta siya sa food court sa labas ng campus para kumain ng hapunan. Sa tindahan ng inihaw na karne ni Mai, may ilang mga gangsters na pinipilit ang mag-ina na ibigay ang numero ng telepono ni Jack. Kalahati ng mga gangsters na ito ay may mga depekto sa bibig at mata, ang namumuno ay si Marco Matalino, mayroon din siyang mata na nakalayo.
Nakakatawang tanawin ito, ngunit hindi makatawa sina Mai at Lina. Hindi. Kuya Matalino, ang impormasyon ng contact ng mga customer ay pribadong bagay, hindi ko maibigay sa iyo. Nagmamakaawa si Mai, pakiusap, iwanan mo na kami. Pribadong bagay na walang kwenta. Yung batang iyon ay sinaktan ako ng ganito, kung hindi ko siya mapatay, paano na ang mga susunod na pagkakataon? Nagngangalit si Marco Matalino na nagbabanta, ngayong araw ay sisirain ko ang tindahan mo, o ibigay mo ang numero ng batang iyon sa akin, pumili ka. Ikaw. Talaga. Nasa gitna ng labanan si Lina, naguguluhan kung dapat bang ilantad ang pagkatao ni Jack o hindi. Biglang narinig ang boses ni Jack mula sa loob ng tindahan. Hinahanap niyo ba ako? Lumingon ng mga gangster nang makita si Jack na pumasok sa kainan, may mga kamay sa bulsa ng kanyang sports na pantalon, nakadamit na parang estudyante. Ayos lang ito, naglakas loob ka pang magpakita. Itinuro ni Marco Matalino ang kanyang depektibong mata at sinabi, hindi ito kayang ayusin ng ospital, sabihin mo, ikaw ba ang may kagagawan nito? Oo, ako nga, anong gusto mong gawin? Tapat na umamin si Jack, sinulyap ang mga ito. Sama-sama kayong sumugod, huwag sayangin ang oras, hindi pa ako kumakain ng hapunan. Putang ina, ganito ka nakayabang? Patayin mo siya. Kumuha si Marco Matalino ng isang pamalo mula sa kanyang sinturon at sabay-sabay na sumugod ang 10 kasama niya. Sa loob ng kainan, nagkalat ang mga mesa at upuan, nabasag ang mga pinggan, sobrang gulo. Jack, huwag ka nang makipagsapalaran, tumakbo ka. Hindi alam ni Lina kung saan siya kumuha ng lakas ng loob, sumigaw siya ng buong lakas. Ito ay 10 gangsters na may armas. Paano makakapanalo ang isang tao? Ngunit sa susunod na sandali, nasaksihan niya ang isang himala. Isang suntok ni Jack ang bumagsak sa isang gangster, ang pamalo ay tumama sa kanya ngunit hindi siya nakaramdam ng kahit anong sakit. Sa isang iglap, ang lahat ng 10 gangster ay nakahiga sa lupa, sumisigaw ng masakit. Ako si Troy Mabilis, mula sa club ng Tantaw ng Universidad ng Tanchu. Huwag niyong hayaang magkita tayo sa daang ito muli, kung hindi, sa bawat pagkakataon ay papaluhan ko kayo. Pagkatapos sabihin ito, lumipad si Jack, tinadyakan sila palabas ng tindahan na parang basura, sa wakas ay naghanap ng isang upuan at umupo upang pumili ng pagkain. Si Mai at Lina ay namangha. Ang seguridad sa daan ng Twinuet ay talagang mahina, karaniwan ay nakakita sila ng maraming laban, ngunit hindi pa sila nakakita ng sino man na kasing lakas nito. Isang tao laban sa 10 tao, at mukhang hindi siya nahirapan. Siya ba ay uri ng martial artist na binanggit sa internet? Kaklase, ikaw? Ayos ka lang ba? Sa tingin ko tinamaan ka ng pamalo. Nag-aalala si Lina, wala akong anuman. Sagot ni Jack, talaga namang kaya niyang umiwas, ngunit hindi ito kinakailangan. Hindi lang sa pamalo, kahit bala ay hindi kayang sirain ang kanyang chi. By the way, bukod sa inihaw na karne, mayroon bang stir-fried na gulay sa tindahan mo? Tanong ni Jack. Medyo naubusan ng salita si Lina. Bakit parang hindi nagmamalasakit ang lalaking ito sa laban? Ano ba talaga ang kanyang pinagmulan? Oo. Lumapit si Mai, ngumiti at sinabi, bata, anong gusto mong kainin? Gagawin ko para sa'yo. Gusto kong kumain ng dragon meat. Biglang sinabi ni Jack. Nagulat si Mai. Ang ibig kong sabihin, beef stir-fry. Nagbago si Jack ng kanyang salita. Sige, gagawin ko. Lumiko si Mai papasok sa kusina, iniwanan si Lina ng isang sulyap, parang may sinasabi. Ang ilang mga gangster sa daan ng Twinuet ay muling nasa ospital. Ngunit hindi sila sumusuko. Kuya Marco Matalino, bakit ang lakas ng batang Troy Mabilis na iyon? Ang kanyang kamao ay kasing bigat ng martilyo, sa tingin ko mga 3 buwan bago siya makabangon mula sa kama, oh my. Isang gangster na may asul na buhok ang nakahiga sa kama, sinusuri siya ng orthopedic surgeon. Mga pamilyar na tao na, hindi na nagugulat ang doktor at mga nurse. Hindi ko akalain na ang batang iyon ay ganito kalakas. Ang mukha ni Marco Matalino ay namamaga na parang ulo ng baboy, ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Sa tingin ko nag-aral siya sa Shaolin Temple, marahil ay nag-aral siya ng Jin Zhongchao. Sa tingin ko nag-aral siya sa Shaolin Temple, marahil ay nag-aral siya ng Jin Zhongchao. Hindi mo ba nakita na ginamitan natin siya ng pamalo, hindi siya tumugon? Kung hindi ito Jin Zhongchao, ano pa? Nagngangalit si Marco Matalino, hindi, kailangan kong tumawag kay Benny, hindi pwedeng ganito na lang. Pagkatapos sabihin ito, agad siyang tumawag sa kanyang boss. Si Benny ng daan ng Twinuet, mga walang silbi.
Putang ina, isang grupo ng mga walang silbi. Pagkatapos marinig ni Benny, nagalit siya, isang estudyante lang, hindi nyo kayang talunin, pinakain ko kayo ng walang silbi. Kuya Benny, talagang hindi ito kasalanan ng mga kasama namin. Yung batang iyon ay nag-aral ng Jin Jongchao, Thais Hansen, pinukpok ko siya ng isang beses at hindi siya tumugon. Nasaan na ngayon yung batang iyon? Ipapaabot ko si Tito Lobo, Tina Lobo. Nasaan na ngayon yung batang iyon? Ipapaabot ko si Tito Lobo, Tina Lobo. Mahinang sinabi ni Benny, Kuya Benny, hindi na kailangan ng ganitong kalupitan, sa huli isa lang siyang estudyante. Anong pinagsasabi mo? Umiyak ka na. Sa kabilang linya, narinig ang sigaw ni Benny at ang mga daing ng isang babae. Oo. Nasa tindahan ng inihaw na karne ni Maisha, marahil ay hindi pa umalis. Agad na pinutol ni Benny ang tawag. Kuya Benny, kailangan bang magpadala ng Tito Lobo, Tina Lobo para sa isang estudyante lang? Sila ang mga trump card ng gang natin. Sa loob ng hotel room, sa dim na ilaw, narinig ang nakakaakit na boses ng isang babae mula sa tabi ng kama. Ano bang alam mo? Si Benny, isang lalaking nasa gitnang edad na mga 40 taong gulang, ay nakaupo sa kama, nakabuka ang mga binti, malamig na humihikbi. Ang daan ng twinawet ay isang malaking piraso ng karne, ilang mga gang sa toncho ang nakatingin dito. Akala mo ba ang batang iyon ay talagang isang estudyante lang? Yung mga nag-iisip na ganun ay hindi na magiging leader sa buong buhay nila. Nagulat ang babae, at biglang ngumiti, ikaw pa rin ang matalino, Kuya Kiyo alternasyon. Sa tindahan ng inihaw na karne ni Mai, hindi na nakatiis si Lina at nagtanong, paano ka nakakakain ng ganito karami? Habang isinusubo ni Jack ang plato ng beef stir fry, ngumunguya siya at sumagot, anong pakialam mo, hindi naman ako hindi nagbabayad. Si Lina, wala akong ganong ibig sabihin, kung patuloy kang kakain ng ganito, tiyak na mababasag ang tiyan mo. Kumuha ulit si Jack ng isang dakot ng beef skewers, narinig mo na ba ang tungkol sa Thai Vihari? Van Gat Diu, Nin Tin, Kong Lin Quan Ji Denti, Van Shi MT. Sa Dia Diu si Zep Chong Lin Nao Ngai Saang Kau, Saukian Ko ang Hon Mo Nante, CUIC ng Nin Tin Kong Dong Lei. Nuan Tip Tok An, Chak Se Bizem La Kwai Vat MT. NG Luk An CHUNB Kwe Ma Ton Toan, Lai Mai Voi Vang Ngan An Lei, Chang Tri Tre, Hai Ngai Kwa Cam On SGUP Di Kua Chao, BA An Nai DMI. Kong CN, Nintin Bietrong Lanang Lai Mai Niji, CHNG Kuala Dang NH An Che CH Chohu Mati. An Lao Mo NGUICCKYGPHINPHC, Nukong Phai Tai NGH Kua Lai Mai Titi, An Sekong Bao GI Gekwa Nai NA. Saukitra TIN, An RID. May kaunting lungkot sa mukha ng mag-ina. Sa daan, naisip ni Jack ang isang problema. Kung patuloy siyang kakain ng ganito, ang 20,000 yuan na ibinigay ng kanyang ina para sa gastusin ay mabilis na mawawala. Saan siya kukuha ng pera? Gawing ginto ang bato at lumikha ng isang bundok ng ginto, o kaya ay gumawa ng mga magic weapon at ibenta ang mga ito sa mataas na presyo. O kaya ay humanap ng ilang mayayamang tao na malapit ng mamatay at tulungan silang pahabain ang kanilang buhay. Ang mga bagay na ito ay tila kakailanganin ng spiritual energy. Napabuntong hininga si Jack, biglang lumiko at pumasok sa isang madilim na eskinita. Sino yan? Sa kaliwa, habulin. 2 lalaking nakasuot ng itim na coat ang sumunod sa kanya. Agad na umabot ang boses ni Jack, hinahanap niyo ba ako? Nalaman pa, nagulat ang 2 lalaking nakasuot ng itim sa kanilang narinig, nagtinginan sila. Si Troy mabilis, di ba? Paano mo nalaman na sinusundan ka namin, talagang isang martial artist? Ipinatong ni Jack ang kanyang mga kamay sa bulsa ng kanyang pantalon, kung may kailangan kayong sabihin nyo na, sino ang nagpadala sa inyo? Bata, dapat kami ang magtanong sa'yo. Isang lalaki sa kaliwa ang nag-angat ng kanyang hood, revealing a scarred face. Kung may miyembro ng gang na naroroon, tiyak na makikilala siya. Dapat kami ang magtanong sa'yo. Isang lalaki sa kaliwa ang nag-angat ng kanyang hood, revealing a scarred face. Kung may miyembro ng gang na naroroon, tiyak na makikilala siya. Si Tito Lobo, isang tauhan ni An Kiyu, isa sa mga pangunahing tao ng gang. Tihai Bang, Ton Long Hoy, H. Mano, sabihin mo. Alin ka sa kanila? Kinuha ni Tito Lobo ang isang kutsilyo mula sa kanyang dibdib, ang talam ay kumikislap. Napabuntong hininga si Jack, pagkatapos ay seryosong sinabi, galing ako sa THUN Duong VCC Kong. THUN Duong VCC Kong? Sinasabi mo ba sa akin na nagkukwento ka ng mga alamat?
Naniniwala ka bang kayang patayin kita ngayon din? Sigaw ni Tito Lobo na may galit habang hawak ang kutsilyo. Bao, huwag nang makipag-usap pa sa kanya, dalhin siya at tingnan natin kung matigas pa rin ang kanyang bibig. Ang kapatid ni Tito Lobo na si Tina Lobo ay isa ring brutal na tao, napakalakas ng kanyang pangangatawan. Habang nag-uusap, bahagyang bumaba si Tina Lobo, parang isang matalim na palaso na handang sumabog. Vo, nin tintrong na imatso th nan radiu cthlc kuwa ngui dan ngmc au koa na iman hon gpmuiln so voice cn dubin thung. Nong vncn kemza voice cpthpnht kuwa luyen kky. Ang sagot ay isang sipa sa harapan. Hindi inasahan ni Tomas tandang na kasing bilis ng hangin ang bilis ni Jack, tinamaan siya sa dibdib, ilang buto ang agad na nabali, at nagbuga ng dugo. Kapatid, naguluhan si Tomas tandang buwaya, agad na kumuha ng kutsilyo at sumugod, gusto kong kunin ang buhay mo. Hindi umiwas si Jack, iniunat ang kamay at kinuha ang kutsilyo, piniga ito hanggang sa maging pira-piraso sa harap ni Tomas tandang buwaya. Ikaw, hindi pa nakakita si Tomas tandang buwaya ng ganitong nakakatakot na sitwasyon, siya ay natigilan sa takot. Mas mababa ka pa kaysa sa kapatid mo. Malamig na sinabi ni Jack, itinuturo ang kanyang hintuturo. Isang malabong sinulid ng chi ang lumabas mula sa dulo ng kanyang daliri, tumakbo patungo sa lugar kung saan nakahiga si Tomas tandang sa lupa. Ano ito? Ako. Anong nangyayari? Nagtigatig si Tomas tandang, tumayo mula sa lupa, napansin na hindi sumusunod ang kanyang katawan sa kanyang mga utos. Kapatid, anong nangyayari sa'yo? Buwaya, umalis ka na. Hindi ko makontrol ang sarili ko, anong nangyayari? Si Tomas tandang ay parang isang puppet, habang nagsasalita ay bigla siyang sumuntok, tinamaan si Tomas tandang buwaya sa ilong at nagdugo. Pagsabog, nag-aaway ang dalawang magkapatid, nagkakaroon ng sugat sa mukha, at nagkakaroon ng concussion. Lumiko si Jack palabas ng eskinita, at tinawagan ng pulis. Alo, gusto kong mag-ulat sa pulis, may nag-aaway, sobrang brutal ng laban, sobrang delikado. Naglakad pabalik sa Rose Garden. Ang ikinagulat ni Jack ay dumating ang ama ni Rose, si Hugo Kalikasan, isang kilalang negosyante sa Tonchu. Si Rose ay nag-ikot sa sofa, may malambing na mukha, tinawag ang kanyang ama na parang isang batang 3 taong gulang. Nang makita si Jack na bumalik, nagbago ang mukha ni Rose at naging seryoso, pinapalo ang kanyang mga puting binti na parang nyebe, ibinalik ang kanyang malamig na postura. Ikaw ba si Jack? Lumapit si Hugo Kalikasan mula sa sala, tinitingnan si Jack gamit ang kanyang mga mata na parang agila. Sinundan siya ni Ginoong Pablo Nyog nang hindi umaalis. Magandang araw po, Ginoong H.A. Magalang na bumati si Jack. Narinig ko na ang nangyari ngayon, T.I.U. Thin, salamat sa pagtulong kay Thursday Non. Ngumiti si Hugo Kalikasan. Ang iyong ina at ina ni Thursday Non ay magkaibigan, syempre umaasa rin ako na maging magkaibigan kayo ni Thursday Non. Tatay, ayokong maging magkaibigan sa kanya. Bago pa makapagsalita si Jack, narinig ang galit na boses ni Rose. Ayoko rin. Sumasang-ayon si Jack. Ikaw, galit na naghagi si Rose ng unan. Akala mo sino ka, napakaraming tao ang gustong maging kaibigan ng prinsesa. Huwag mag-alala, sa loob ng 3 buwan, maghihiwalay din tayo. Maghiwalay o hindi, parang kami nagmamahalan. Sige na, umikot si Jack para umiwas. Maghiwalay o hindi, parang kami nagmamahalan. Sa liwanag ng buwan, unti-unting naging malamig ang mukha ng lalaki. Napansin ito ni Jack at nagtanong, Ginoong Hugo, kung may problema, sabihin mo na lang ng direkta. Sige, naging seryoso ang mukha ni Hugo Kalikasan. Jack, sa totoo lang, sa simula, hindi ko sinuportahan ang paglipat mo dito. Si Thursday Non ay isang mahalagang hiya sa pamilya HA, ang pamumuhay kasama ang isang binata na nasa rurok ng kanyang kabataan ay magdudulot ng malaking kaguluhan sa Tonchu. Kaya't ang unang bagay na nais kong ipaalala sa iyo ay huwag ipagsabi na nakatira ka dito. Bakit hindi mo ako paalisin? Tanong ni Jack. 2 dahilan. Una, gustong-gusto ka ng mga tao sa bahay, nais pa nga nilang ipakasal ka kay Rose. Ito ay tiyak na isang ilusyon, huwag mo nang isipin ito. Ito ay tiyak na isang ilusyon, huwag mo nang isipin ito. Sabi ni Hugo Kalikasan na may tiyak na tono. Pangalawa, sinabi sa akin ni Rose na ikaw ay napakalakas, nag-aral ka ba ng martial arts? Oo, nag-aral ako. Tumango si Jack. Si Lau Pablo ay nag-aral din, Lino THC ba Sisi, kaya mo bang makipagpalitan ng ilang galaw sa kanya? Tanong ni Hugo Kalikasan. Sa bagay na ito, dapat mo siyang tanungin. Sabi ni Jack, haha.
Nagtinginan sina Hugo Kalikasan at Pablo Nyog, parehong natawa sa kanya. Batang lalaki, bata ka pa pero hindi ka rin nagkukulang sa tapang. Sabi ni Pablo Nyog habang nakatayo na may mga kamay sa likod, narinig mo na ba ang tungkol sa Neuking? Neuking? Hindi ko alam. Umiling si Jack. Kung hindi mo pa narinig ang Neuking, mukhang isa ka lang ordinaryong mahilig sa martial arts. Nagtaka si Pablo Nyog, pagkatapos ay inilabas ang kanyang kaliwang kamay, bahagyang pinagsama ang 5 daliri at nagbigay ng isang suntok. Crack! Ang puno ng ginkgo sa bakuran ay tinamaan ng 5 daliri, lumalim ng higit sa 1 sentimetro. Crack! Ang puno ng ginkgo sa bakuran ay tinamaan ng 5 daliri, lumalim ng higit sa 1 sentimetro. Kung ito ay tumama sa katawan, tiyak na hindi ka mamamatay kundi mabibigatan. Ito ang Neuking. Tanging ang mga martial artist na nag-aral ng martial arts sa loob ng maraming dekada ang makakagawa nito. Ang mga tao sa antas na ito ay tinatawag na martial generals. Sa sinaunang panahon ay kayang makipaglaban, isang laban sa daan. Habang sinasabi ito ni Pablo Nyog, nakatayo siya na may mga kamay sa likod, iniisip na ang binatang si Jack na ito ay tiyak na natatakot na umihi sa kanyang pantalon. Ito ba ay hindi Noy LC? Hindi sumang-ayon si Jack, ngunit bigla siyang naging interesado sa modernong martial arts, kaya't nagtanong siya. Ginoong Pablo, ano ang antas sa itaas ng Neuking? Nang makita ni Pablo Nyog na hindi natatakot si Jack, lihim siyang tumango sa paghanga. Napakamahinahon, hindi masama. Pagkatapos ay sinabi niya, batang lalaki, huwag mangarap ng malayo. Ang Neuking ng Martial General ay 1,000 milya ang layo. Sa sinaunang panahon, ang pagkuha ng isang martial champion ay hindi isang problema. Upang makapag-aral ng Neuking tulad ko, kailangan munang mag-aral ng Woiking, kailangan ng 10 taon ng masipag na pagsasanay bago makapag-aral ng mataas na antas. Ang matandang ito ay masyadong maraming sinasabi. Naisip ni Jack, Lau Pablo, ano na talaga ang nangyayari? Maingat na tinanong ni Hugo Kalikasan. Ginoong chairman, kaya niyang maging bodyguard ni Victoria, walang problema sa pagharap sa mga karaniwang gangster. Nagbigay ng conclusion si Pablo Nyog. Tumango si Hugo Kalikasan. Bibigyan kita ng isang misyon, protektahan si Rose sa paaralan, katulad ng ginawa mo ngayon, kaya mo bang gawin ito? Tanong niya kay Jack. Ito ba ang dahilan kung bakit mo ako pinanatili? Napatawa si Jack upang maging bodyguard ng isang estudyanteng babae. Magandang ideya, napaka-kreatibo. Tama, sa ganitong paraan, hindi ko na kailangang makipagtalo sa mga tao sa bahay at maaari ka ring manatili, kapwa tayo makikinabang. Napakalinaw ng plano ni Hugo Kalikasan. Bukod dito, bibigyan kita ng karagdagang 10,000 yuan na sahod, tiyak na kulang ang pera ng isang binata sa iyong edad. Isa lang akong ordinaryong estudyante, mas mabuti pang maghanap ka ng ibang magaling. Pagkatapos sabihin ito ni Jack, umalis siya. Papayagan ba siyang protektahan si Rose? Ang batang ito. Talagang iniisip na magaling siya. Bahagyang kumilos ang mukha ni Hugo Kalikasan. Nagtaka rin si Pablo Nyog. Ang HA Group ay isa sa 10 pinakamalaking kumpanya sa Tonchu. Ang pamilya HA ay isa ring mayamang pamilya na kilala sa Jiangnan. Ang pagkakataong lumampas sa antas ng pamilya ay nasa harapan ngunit ito ay nawala kay Jack. Nakaramdam siya ng panghihinayang para sa binatang ito. Naglakas loob na saktan ang 2 kamay kong mahalaga sa ganitong paraan. Tomas Laban, anuman ang iyong pinagmulan, ako, Blanca Puti, gusto kitang mamatay. Sa unang ospital ng Universidad ng Tonchu, tiningnan ni Blanca Puti sina Tomas Tandang at Tomas Tandang Buwaya na nakahiga sa kama at humihinga ng oxygen, ang kanyang mukha ay naging madilim. Ang 2 magkapatid ay nawala ng malay, hindi alam kung kailan sila muling gising. Kapatid Puti, na imbestigahan na, si Tomas Laban ay talagang tao ng Tanto Club ng Universidad ng Tonchu, at isa ring pangunahing miyembro. Ang kanyang mga magulang ay mga ordinaryong tao, walang pinagmulan, mayroon lamang isang tiyuhin na guro sa paaralan. Isang babae na may pulang buhok ang lumapit sa kanya. Ang pangalan niya ay Victoria Bulaklak, siya ang kasintahan at sekretarya ni Blanca Puti, isang napaka-sexy na babae. Ang isang tao na kumikita tulad ni Blanca Puti ay magbubukas ng isang kumpanya para sa money laundering at magiging negosyante, ngunit sa katotohanan, siya ay isang gangster, at ang karamihan ng kita ay nagmumula sa mga bayad sa proteksyon. Paano naging kasing lakas ng isang estudyante ng Universidad ng Tonchu? Nakakita ba ng multo? Nagngangalit si Blanca Puti, anuman, Bulaklak, tawagan mo ako ng tao. Kung hindi isang tao, 10 tao, 20 tao, kung hindi 20 tao, 50 tao, kung hindi 50 tao, 100 tao.
Di ko naniniwala na itong batang Tomas na ito ay superhero. Kung hindi ko siya mapatay, hindi na ako magpapakita sa Titan. Si Victoria Bulaklak ay tahimik na nakakunot ang noo, tila may pagdududa sa desisyong ito. Pero tumango pa rin siya. Sige, Kuya Puti, tatawag ako agad para ipaalam sa mga kasama na maghanda. Dapat siyang patayin. Oo, araw ng pasukan. Maagang nagising si Rose at nang bumaba siya sa hagdang bato, sinadyang umingay ang kanyang mga paa upang gisingin si Jack. Nang malaman niyang wala na ang batang ito sa kwarto, nauna na palang lumabas para maglakad-lakad. Pagdating sa paaralan, sinabi ni Rose kay Jack na bumaba sa sasakyan sa harap ng paaralan, siya at si Chris Daan ay pumunta sa garahe, at masaya si Jack. Sa unang linggo ng pasukan, matapos ang oryentasyon para sa mga estudyanteng unang taon, nagsimula ang yugto ng pagsasanay militar. May mga paraan si Jack upang makaiwas sa pagsasanay militar, ngunit hindi ito kinakailangan. Panahon na, magpahinga ng 20 minuto. Sa utos ng batang tagapagsanay, maraming estudyante mula sa 50 estudyante sa klase ng clinical na 2 ang umupo sa lupa, pinunasan ang pawis gamit ang kanilang manggas. Sobrang nakakapagod ang posisyon ng militar. Tama, parang mababali na ang mga binti ko. Sobrang hindi komportable na hindi gumagalaw. May 7 araw pa, ho ho ho. Narinig ang mga tunog ng pagreklamo. Nang makita ito, umiling ang batang tagapagsanay. Ang mga estudyante ngayon, masyadong komportable, napapabayaan na kahit hindi makatatayo sa posisyon ng militar ng 40 minuto, talagang walang silbi. Sa harap ng paghamak na ito, ilang mga lalaki sa klase ang halatang hindi sang-ayon. Tagapagsanay, hindi mo pwedeng husgahan ang lahat ng estudyante. Isang batang lalaki na may maikling buhok ang nagtaas ng kamay, at pagkatapos ay tumayo, walang problema sa akin ang tumayo sa posisyon ng militar, nag-eehersisyo ako araw-araw, naglalaro ng basketball, sigurado akong kasing lakas ko ang guro. Ngumiti ang batang tagapagsanay, talaga? Anong pangalan mo? Itinaas ng batang lalaki ang kanyang ulo, lino-liwanag. Ang gwapo, at naglakas loob pang makipag-usap sa tagapagsanay. Maraming mga babae sa klase ang tumingin kay lino-liwanag na may mga mata ng pagkamangha. Nakaupo rin si Jack na nanunood ng eksena. Gusto mo bang makipagtagisan? Naramdaman ng batang tagapagsanay na kailangan niyang turuan ang grupong ito ng mga estudyante ng leksyon. Sige, anong gusto mong ipagtagisan? Lumapit si Lino Liwanag. Kung talagang matalo ang tagapagsanay, hindi ba't magiging sikat siya? Kahit na matalo, hindi naman ito nakakahiya. Mag-push up ka. Sabi ng batang tagapagsanay nang walang pakialam. Walang problema. Pinalo ni Lino Liwanag ang kanyang mga matitigas na kalamnan sa dibdib. Agad silang tumayo sa tabi ng isa't isa. Ang kanilang mga kamay ay nakalagay sa lupa. Napakasimple ng mga patakaran ng laban na ito, sino mang hindi makakapagpatuloy ay matatalo.